Mr. Silent Channel. Ang guru kong malakas. Kabanata 2761-2770. Isang talim ng damo sa isang tigang na bundok. Ang buong bundok ng Wanzang ay natatakpan ng mga barb na bato. Napakaginhawang umakyat sa tulong ng mga barb na ito. Walang hadlang, ngunit hindi ganoon kakinis. Kapag mas mataas ka, mas lumalakas ang hangin. Ito ay isang bug zone ng malamig na hangin. Walang nakakaalam kung saan ito nanggaling, ngunit ito ay isang maliit na bagay pa rin. Ang pangunahing punto ay ang bundok na ito ay nababalot ng grabidad. Parang may bigat na 10,000 libra sa iyong likod. Sa simula, maaari kang kumapit gamit ang iyong sariling lakas, ngunit pagkatapos ng isang katlo, hindi mo na ito matiis at simulang gamitin ang iyong magic power para sumulong. Kapag naabot mo ang huling isang katlo, kahit na ang paggamit ng magic power ay napakahirap. Ang bawat hakbang mo ay kasing bigat ng bundok na dinidiin sa iyong katawan. Ito ay lubhang mahirap. Nang 1,000 talampakan na lang ang natitira, nagsimulang bumagal ang lahat. Tumigil din si Yang Yiyo at huminga ng malalim. Ang grabidad ay parang bundok, at ang hangin ay parang kutsilyo. Wala sa kanila ang madali. Huminto ang iba at tumingin sa tuktok ng kanilang mga ulo. Ito ay ganap na nakatago sa mga ulap at ambon. Ang 6 sa kanila ay napapaligiran na ngayon ng mga ulap at ambon, at wala silang makita sa ibaba. Tumingin si Yang Yian kay Zuan Tong na 10 metro ang layo mula sa kanya at nagtanong, sigurado ka bang mararating natin ang ika-7 templo pagkatapos nating umakyat? Dapat malapit na. Nakita ko na ang mapa sa kamay ni Ling Kang minsan. Ang tuktok ng bundok na ito ay ang 7th temple. Sagot ni Zuan Tong. May panganib ba? Tanong ulit ni Yang Yian. Diyos ko, hindi ko talaga alam ang tungkol dito. Sabi ni Zuan Tong. Tumanggaw si Yang Yian at sinabing, magkaiba ang daan mula sa bawat templo patungo sa susunod na templo dito, tama ba? Sa katunayan, Diyos, makatitiyak ako na nakita ko ang mapa ni Ling Kang at alam ko kung paano direktang pumunta sa 7th temple. Sa katunayan, ang 9 na templo ng Changqing Holy Road ay itinayo lahat sa isang hanay ng bundok, lahat sa isang linya, ngunit ang bawat templo ay itinayo ayon sa paraan ng bundok na sinamahan ng mga porma sayon at iba pa. Ito ay napakatumpak na mga patakaran, ngunit naruroon. Paliwanag ni Zuan Tong. Tumingin si Yang Yian sa tuktok ng kanyang ulo, na natatakpan ng mga ulap at ambon at wala siyang makitang malinaw. Ang banal na kapangyarihan sa kanyang katawan ay patuloy na tumatakbo. Alam niyang hindi ito solusyon. Kailangan pa niyang umakyat sa tuktok ng bundok ng sabay-sabay. Hindi magandang bagay kung magtatagal siya, dahil ang mana sa kanyang katawan ay kinakain at nawawala. Bagamat bumibigat na ang gravity, naniniwala siyang hindi dapat maging problema para sa kanila ang umakyat. Siyempre, maliban sa kanya, ang iba pang 5 ay nasa ikalawang antas ng Heavenly daw sa mga tuntunin ng lakas at paglilinang. Kung kaya niyang kumapit, hayaan mo na ang iba. Isang bagay na kakaibang naramdaman ni Yang Yian ay wala sa kanilang 6 ang matagumpay na nakabunot ng isang banal na sandata sa ngayon. Alam mo, ang buong bundok ay natatakpan ng mga barb na bato. Sa mga salita ni Xuan Tong, ang bawat barb ay nababalot ng banal na sandata. Gayunpaman, walang swerte sa kanilang 6. Ilang beses niyang sinubukan, ngunit sa kasamaang palad, ni isang barb ay hindi natinag. Gayunpaman, ayon kay Xuan Tong, kung may pagkakataon at nakilala ang banal na sandata dito, talagang hindi na kailangang gumamit ng puwersa para bunutin ito. Hanggat inilalagay mo ang iyong kamay sa isang bagay, natural na lalabas ang banal na sandata. Sayang nga lang at wala pang nangyari. Ngunit hindi ito mahalaga sa kanya, dahil hindi siya nagkukulang ng mga banal na sandata, at ang higit pang mga banal na sandata ay hindi palaging isang magandang bagay. Ang bawat karagdagang banal na sandata ay nangangahulugan na kailangan mong magpakalat ng mas maraming enerhiya. Tungkol naman sa iba, lahat sila ay makapangyarihang tao, at bukas ang kanilang isipan tungkol dito. Ang mga pagkakataon ay nangangailangan ng pagkakataon at kapalaran, at hindi maaaring pilitin. Nang malapit na siyang umalis, si Yang Yian ay tila nakakita ng kakaibang kulay. Sa gilid ng kanyang mga mata, tiningnan niyang mabuti at may nakita siyang stone barb sa tabi niya na medyo iba. Ang buong Wanzang Mountain ay natatakpan ng itim na itim, at ang mga stone barbs ay lahat ng parehong kulay, ngunit ang barb na ito ay medyo naiiba. Nakita ni Yang Yian ang isang dampi ng berde sa barb na ito, at ang isang maliit na damo ay talagang tumubo sa tuktok ng barb na bato, napakaliit na maaaring baliwalain, tulad ng moth ng binhing lupa na kakalabas lang mula sa layer ng lupa, isang maliit na dahon lamang ang tumubo, at ito ay isang solong dahon. Itong munting damo lang ang nakakuha ng atensyon niya. Kung hindi niya ito aksidenteng nadiskubre, hahayaan na niya ito. Ngunit nakita niya ito. Ang buong bundok ng Wanzang ay baog, ngunit nakakita siya ng napakaliit na damo na napakaliit na maaaring hindi ito pansinin. Ito ay isang hindi pangkaraniwang sitwasyon. Dapat may mali kapag ang mga bagay ay hindi karaniwan. Inabot ni Yang Yian at hinawakan ang barb na bato. Siya ay orihinal na naisip kung ito ang kanyang pagkakataon, na isang banal na sandata ang nasa kanyang mga kamay. Pero, minsan, 2 beses. Ilang beses, hindi ito gumagalaw, at ginamit pa niya ang kanyang magic power. Ngunit ito ay walang bunga. Nag-o-overthink.
Tinawanan ni Yang Yian ang kanyang sarili sa kanyang puso. Sa oras na ito, tumingin siya sa damong tumutubo sa tuktok ng batong barb, at marahan niya itong hinawakan ng kanyang kamay. Walang ibang dahilan, para lamang mahawakan ang malakas na buhay ng halaman na ito na maaaring tumubo sa baog na batong barb ng Wanzang Mountain. Ang maliit na damo na ito na maaaring baliwalain ay walang anumang pagbabago sa enerhiya sa kanyang pangunawa. Parang ordinaryong damo, wala nang iba. Ngunit nang dumampi ang mga daliri ni Yang Yian sa mga talim ng damong ito, nakaramdam siya ng kaunting init, at parang static na kuryente, at bahagyang namamanhid ang kanyang katawan. Siya, subconsciously binawi ang kanyang kamay, ngunit kapag siya ay tumingin muli, siya ay natagpuan na ang damo ay wala na. Tila isang ilusyon na walang umiiral. Pero siguradong hindi ilusyon ang damong ngayon lang niya nakita at nahawakan, kundi totoo. Ang kanyang mga daliri ay mayroon pa ring natitirang init at bahagyang pamamanhid. Ngunit nawala ang damo. Tumingin siya sa paligid at hindi na niya ito mahanap. Damn it, ungol ni Yang Yian, umiling at hindi pinansin. Sa pag-aakalang ito ang God Realm, hindi dapat ikagulat na makakita ng kakaibang damo. Binati niya si Xuantong at ang mga ninuno ni Shenmo at nagpatuloy sa pag-akyat, iniwan ang pakikipagtagpo sa damong ito. Ngunit ang hindi alam ni Yang Yian ay nagkaroon siya ng tunay na pagkakataon sa pagkakataong ito. Hindi ko nakita na may lumitaw na damo sa buhok ni Yang Yian, paminsan-minsan ay kumikislap ng mahinang halo, ngunit ang halo na ito ay hindi berde ngunit makulay. Kaya lang hindi ito nakikita ni Yang Yian sa ngayon. Ang damo sa ulo ni Yang Yian ay parang dahon lamang na nahulog sa kanyang ulo nang hindi sinasadya sa hangin. Ang tunay na magandang pagkakataon ay nahulog kay Yang, ngunit hindi niya ito alam sa ngayon. Hindi ko alam kung ilang oras na ang lumipas, ngunit ang matandang si Shenmo na nangunguna sa harapan ay biglang nagsabi, "Guro, nakarating na tayo sa tuktok ng bundok." Kabanata 2762, bawat bulaklak at bawat damo ay isang mundo. Sa wakas ay umakyat ang 6 na tao sa tuktok ng bundok na hirap na hirap. Naramdaman ni Yang Yian na tumagal ng daan-daang taon para umakyat sa tuktok ng bundok. Ito ay talagang isang pagsubok. Buti na lang at bumangon siya, pero nakahinga siya ng maluwag pagkatapos bumangon. Para kay Yang Yian, isa rin itong pagsasanay. Sa ilalim ng gravity, siya ay nagsasanay upang palamigan ang kanyang katawan. Kung hindi dahil sa malakas niyang katawan ay baka hindi na siya makaakyat. Pagkatapos umakyat, ang unang ginawa ni Yang Yian ay umupo ng naka-cross-legged at magsanay ng Chenkun Dao Shuanggang. Hindi niya palalampasan ang anumang pagkakataong magsanay. Napakahusay na umakyat sa Wanzang Mountain sa pagkakataong ito. Nakita ng mga ninuno ni Shenmo sa paligid niya si Yang Yian na naka-cross-legged at pumasok sa practice state sa unang pagkakataon. Nagkatinginan sila at nagsimulang humanga sa kanya mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Ngayon alam na ng lahat na ang cultivation level ni Yang Yian ay talagang ang primary God Master level dati, pero lahat sila ay nalinlang, pero pinaniwalaan din nila ito. Gayunpaman, para sa kanila, ito ay isang tapos na deal. Kahit na alam nilang mas mababa ang antas ng cultivation ni Yang Yian, kumbinsido na sila ngayon. Pabayaan ang ibang mga bagay, gaano na ba ito katagal? Umakyat siya sa pangunahing antas ng Diyos ng batas mula sa antas ng munting Diyos. Ito ang nakita ng kanilang mga mata sa Evergreen Holy Road. Bagamat hindi nila alam kung paano napabuti ni Yang Yian ang kanyang cultivation level, ito ay tunay. Isinasantabi ang kontrol ng banal na patak ng tubig, lahat ay kumbinsido sa kanyang bilis ng paglilinang. Ngayong nakikita si Yang Yian na umakyat at pumasok sa cultivation state sa lalong madaling panahon, sa halip na magsanay, lahat ay may pakiramdam ng paghanga sa master na ito. Normal na sa kanya ang magsumikap para maging Panginoon nila. Sa sobrang kamalayan, pinalibutan ng lahat si Yang Yian upang protektahan siya sa oras ng pahinga. Nakaupo lang ng ganito sa loob ng 3 buwan. Ngunit ang oras na ito ay higit pa sa oras para sa lahat ng naruroon na umidlip. Pagkatapos ng isang round ng cultivation, ganap na pinatatag ni Yang Yian ang kaharian ng pangunahing God of Law, at bumuti ang kanyang cultivation level. Maganda ang mood niya. Tumingin siya sa paligid at nakita niya ang isang sirang kagubatan ng kawayan. At parang nawasak lang. Ito ang ika-7 banal na templo. Ito ay malinaw na nawasak at bumagsak. Kailangan nating bilisan ang ika-9 na banal na templo. Nagsalita si Xuantong sa oras na ito. Sinabi ni Yang Yian, ang ibig mo bang sabihin ay nauna na sa atin si Ling Kang? Kung walang mangyayaring hindi inaasahan. Ang Sum-Ire sa 7th Temple ay si Ling Kang, sabi ni Xuantong. Maaaring may nakuha ang Moldita na matandang halimaw. Tara na. Kailangan na talaga nating magmadali. Huwag muna niyang makuha ang mga turo ng mga santo. Kung siya ay pumasok sa ika-4 na antas ng Heavenly Dao, tayong lahat ay hindi magiging kalaban niya, si Yang Yian ay balisa din. 6 na tao ang sumugod sa unang kagubatan ng kawayan. Matapos makapasok sa kagubatan ng kawayan, nalaman nilang may napakalaking aura ng enerhiya sa loob. Malinaw na may nakuha si Ling Kang. Mabuti na lang at walang panganib, kaya diretso silang sumugod. Pagdating nila sa 8th Temple, isa itong gusali na parang isang malaking pagan. Sinabi ni Xuantong na ang 8th Temple ay ang Holy Dan Temple. Wala rin silang nahanap.
Kung meron man, kinuha muna ito ni Ling Kang. Pagkalabas ng ikawalong templo, nakita nila ang isang palasyo sa tuktok ng isang bundok. Sinabi ni Zuan Tong na ito ang ikasyam na templo, na siya ring huling templo. Ito ay tinawag na templo ng santo, at ang mga turo ng mga banal ay nasa loob nito. Hindi maipaliwanag, nakaramdam ng kaunting inis si Yang Yian. Natatakot siya na baka makakuha si Ling Kang ng ilang banal na table task mula sa 8th temple. Ginawa niya. Hindi ko gustong hayaan ang matandang immortal na isulong ang kanyang paglilinang. Magiging mahirap para sa kanila. Ngayon ang tanging maaasahan niya ay ang mga turo ng mga santo sa ikasyam na templo. Hindi sila dapat makuha ni Ling Kang. Tila naramdaman ni Zuan Tong at ng iba pa ang pagkabalisa ni Yang Yiu at inaliw siya, na nagsasabing, huwag kang mag-alala, Diyos. Ang ikasyam na templo ay ang huling templo, ang tunay na pangunahing templo, at dapat ay may makapangyarihang mga gwardya. Kahit na naunahan tayo ni Ling Kang, hindi siya makakapasok. May pagkakataon pa rin tayo. Sana nga, pilit na ngumiti si Yang Yiu. Mabilis na lumipad ang 6 na tao, umaasang mapipigilan si Ling Kang. Boom! Habang sila ay nag-uusap, isang dagandong ang umalangaw sa buong mundo. Nagkatinginan ang lahat at alam nilang ang pinanggalingan ng tunog ay nagmula sa ikasyam na templo. Tara na! Gumawa ng hakbang si Yang Yiu at sumugod sa tuktok ng bundok na parang kidlat. Isang tarangkahan ng bundok ang lumitaw sa larangan ng pangitain, ngunit makikita na ito ay nawasak. Matapos dumaan sa tarangkahan ng bundok, pumasok ang 6 na tao sa isang malaking patio. Kasing laki ito ng kalahating basketball court. Sa di kalayuan ay may isang sinaunang palasyo, hindi masyadong matangkad, at tila ito ay itinayo gamit ang kombinasyon ng bato at kahoy. May mga puno at halaman sa looban, ilang mga bulaklak at halaman, at iba pa. Sa unang tingin, ito ay tila magulo, ngunit ang isang malapit na pagtingin ay nagpapakita na ito ay hindi karaniwan. Wait! Sigaw ni Yang Yiu sa Shenmue Patriarch na unang sumugod sa looban. Ano ang problema sa Master? Ang Shenmue Patriarch ay naguguluhan. Ang pangunahing bulwagan ay 100 metro ang layo sa kanyang paningin. Kung nauuna si Ling Kang sa kanila ng isang hakbang, susugod na sana siya sa pangunahing bulwagan sa sandaling ito, ngunit sa oras na ito sumigaw ang master na huminto. Huwag kang magpanik, baka magdusa ka. Lahat ng nasa looban na ito ay hindi pangkaraniwan. Ang layout ng bawat halaman, puno, bulaklak at bato ay naaayon sa abenida. Hindi ganoon kadali ang pagpasok sa bulwagan. Kung hindi ako nagkakamali, si Ling Kang, ang matandang halimaw, ay maaaring hindi nakapasok sa bulwagan. Mag-ingat ang lahat. Si Yang Yiu ay nakatayo sa tarangkahan ng bundok, tinitingnan ang layout ng buong patio at nagsasalita. Hindi lamang niya nakita na may problema sa layout ng buong courtyard, ngunit ang susi ay nadama niya na mayroong isang walang kapantay na enerhiya na nakatago sa loob nito, at ang enerhiya na ito ay nagpapalpitate sa kanya. Doon ay isang tunog lamang ngayon, at ngayon ay tila tunog ng pagsira ni Ling Kang sa tarangkahan ng bundok. May susunod na 2 resulta. Ang isa ay nagtago si Ling Kang sa dilim at naghintay na makapasok sila. Ang isa pa ay nakapasok si Ling Kang sa pormasayon sa looban at maaaring matrap, o baka siya ay namatay. Gustong-gusto ni Yang Yiu na mamatay si Ling Kang, ngunit alam niya na talagang hindi ganoon kadali ang mamatay. Sa kasong ito, dapat kang maging maingat, upang hindi tumaob sa kanal sa huling sandali. Oo, lahat, mag-ingat. Kung hindi ako nagkakamali, ang formation layout ng courtyard ay konektado sa 9 na langit sa itaas at ang 9 na underworld sa ibaba. Bawat damo, puno, bulaklak at bato ay isang mundo. Tila wala na tayo ngayon, ngunit kapag naabot natin ang isang punto, maaari tayong mag-trigger ng isang makapangyarihan at sinaunang pormasayon. Ito ang ubod ng dojo ng santo. Kung walang pagtatanggol dito, ito ay ganap na imposible. Kung gumawa ka ng maling hakbang, mapapahamak ka. Sinabi ni Ling Kang sa akin ang mga salitang ito sa simula, kaya naniniwala ako na tama ang Diyos. Hindi dapat pumasok si Ling Kang sa courtyard formation. Kung magmadali tayo at mahulog dito, matatapos tayong lahat kapag lumitaw si Ling Kang. Zuan Tong. Nagsalita na may ningning sa kanyang mga mata. Nagtiwala pa rin si Yang Yiu sa mga salita ni Zuan Tong, at nakakita rin siya ng ilang maliliit na trick. Sa katunayan, ang mga bulaklak, halaman, bato at bato sa buong looban ay hindi simple. Naaayon sila sa daan ng langit at hindi karaniwan. Kung gusto mong pumasok sa 9th Holy Temple, 100 metro lang ang layo ng buong courtyard, which is a test. Siyempre, ang buong pagsubok ay nakakatakot. Bagamat ang mga taong ito ay nasa Heavenly Dao level din, ang Saint Dojo na kinaroroonan nila ay isang tunay na dakilang santo mula pa noong unang panahon, kaya natural na hindi pangkaraniwan ang kanyang mga pamamaraan. Ang pag-iwan sa likod ng isang pagsubok tulad ng isang pormasayon, paano ito magiging simple? Kabanata 2763, 8 Direction God Slaying Umbrella. Tumayo si Yang Yian sa pwesto, maingat na dinama ang paligid, sumulyap kay Zuan Tong, at tumango ang huli sa kanya.
Pagkatapos ay sumigaw siya sa isang sulok ng patio, Ling Kang, bilang Palace Master of the God at Demon Palace, bakit kailangan mong itago ang iyong ulo at ipakita ang iyong buntot? Hindi ka ba napupuot sa akin? Nandito ako, nangangahas ka bang lumabas at lumaban? Mula sa paghakbang niya sa gate ng bundok, ramdam na niya ang kapaligiran ng nakapaligid na mundo. Ang mga kanto lang ang naiiba, ngunit hindi siya sigurado. Kung hindi pumasok si Ling Kang sa bulwagan, naisip niyang nagtatago siya, kaya naramdaman niyang may mali doon. Sa kaso ng kawalan ng katiyakan, tumingin siya kay Zuantong at tinanong siya, at tumanggo ang huli, na nangangahulugang pareho siya ng opinyon sa kanya. Ang dahilan kung bakit naramdaman ng dalawa iyon ay dahil pareho silang may kapangyarihan ng espasyo. Siya ay isang Tenwei na Diyos, na may 10 katangian ng kapangyarihan ng Jotian na natipon sa isang katawan. Siya ay mas sensitibo sa kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa, at si Xuantong ay higit pa. Kilala siya bilang Diyos ng oras at kalawakan noong siya ay nasa Chenkun Temple. Ngayong nakasulong na siya sa Heavenly Dao sa Eternal God Realm, mas kilala pa siya bilang Time and Space Quasi-Saint. Ang oras at espasyo ay ang nagbagong bersyon ng espasyo. Siya ay mas sensitibo sa hininga sa hangin at natural na natagpuan ng isang bagay na mali. Pagkatapos niyang sumigaw ng ganoon, kung talagang nagtatago si Ling Kang sa sulok, dapat siyang magpakita. Kung tutuusin, may nakita man siyang mali sa sulok, hindi siya sigurado, kaya sumigaw na lang siya. Pero hindi niya inaasahan na sa susunod na sandali, may nakuha na talaga siya. Sa lugar kung saan ang kanyang mga mata ay, ang espasyo ay rippled, at isang figure ay unti-unting lumitaw. Sino pa kaya ito kundi si Ling Kang? Lalo na nagseselos ang mga kalaban kapag nagkikita sila. Tinitigan ni Ling Kang si Yang Yiyo na may nagngangalit na mga ngipin at sinabing, "Anak, gilangin kita hanggang abo." Pagkatapos niyang magsalita, bumagsak ang tingin niya kay Zuantong, at sinabi niya ang bawat salita, "Zuantong, gusto mo ba talagang maging kaaway ko? Bakit ang yabang mo, matandang halimaw? Ngayon sasabihin ko sa iyo na ito ang araw na mamamatay ka." Hindi napigilan ni Yang Yiyo ang pagmumura. Lumapit si Zuantong at tumingin kay Ling Kang sa malayo at sinabing, "Nang makilala kita noong taong iyon, sinabi ko sa iyo na nagmula ako sa labas ng isinumpang lupain sa bibig ng mga Diyos ng iyong Eternal Divine Realm, at mayroon akong sariling mga paniniwala. Ang Daos na palasyo kung saan ako naruroon ay tinatawag na Chenkun Temple." Ngayon, nang sabihin niya ito, huminto si Zuantong at tumingin kay Yang Yiyo at sinabing, "Siya ang Panginoon ng Chenkun Temple, at ang aking Young Master. Sa nakaraang labanan, hindi ko tinulungan ang aking Young Master na lumaban dahil nag-aalala ako sa dati nating pagkakaibigan. Sa hindi mabilang na taon, ikaw at ako ay kapwa nakikinabang, at walang may utang kaninuman. Ling Kang, to be honest, ayokong maging kaaway mo. Kung maaari, sumuko ka sa aking Young Master. Bagamat nasa 3 antas ka ng Heavenly Dao kapag kaharap kaming 6, nasugatan ka noon at walang pagkakataong manalo. Kung handa kang sumuko, hinihiling ko sa Young Master na magpakita ng awa sa iyo at hayaan ang mga nakaraan na lumipas." "Paano na, Yang?" Nakinig si Yiyo sa mga salita ni Zuantong at agad na natuwa. Hindi niya inaasahan na si Zuantong ay talagang magre-recruit kay Ling Kang. Sa totoo lang, hindi niya talaga naisip na i-recruit si Ling Kang, o supilan si Ling Kang, dahil wala siyang tiwala. Ngunit kung masupol si Ling Kang, iyon ay isang magandang bagay. Pagkatapos ng lahat, si Ling Kang ay isang malakas na tao sa 3 antas ng Heavenly Dao. Nang may sasabihin pa sana siya, tumawa ng malakas si Ling Kang, "Hahaha. Mangarap ka, ikaw ay isang maliit na lahi ng tao. Sa panahon ng paglikha ng mundo, ang sangkatauhan ay isang langgam lamang. Sa lahat ng lahi ng mga bagay, ang iyong lahi ng tao ay wala. Gusto mo, Ling Kang, na sumuko sa lahi ng tao? Hindi ka babaliw. Sasabihin ko sa inyo ngayon na wala sa inyo ang mabubuhay. Yung sino? Ang pinakakarapat dapat na mamatay ay ikaw, Xuantong. Naging maayos ang pakikitungo ko sa iyo sa loob ng hindi mabilang na mga taon, ngunit ipinagkanulo mo ako sa isang kritikal na oras at espasyo, na naging sanhi ng paglipad ng Epoch Holy Medicine. Ngayon, hahayaan ko kayong lahat na mamatay ng walang libingan." Nagpakawala si Ling Kang ng mahabang dagandong, ungol. Boom! Nagkaroon ng dagandong sa likuran niya, at nagbago ang mukha ni Yang Yiyan at ng iba pa, ngunit nalaman nilang automatikong nagsara ang gate ng bundok. Nag-transform si Ling Kang bilang isang Diyos na may taas na 3 metro at katawan ng demonyo. May lumabas na pulang tableta sa kamay niya at nilunok niya ito sa isang lagok. Ungol, dagandong, dagandong. Isang mahabang dagandong sa langit. Ngunit patuloy na tumataas ang aura ng buong katawan. Nako, ang matandang demonyong ito ay kumuha ng elixir at ang kanyang aura ay tumaas ng husto, sabi ng Shenmue Patriarch sa malalim na boses. Hindi na kailangang sabihin, nakita ng lahat ang eksenang ito. Malinaw, ang elixir sa kamay ni Ling Kang ay malamang na mula sa nakaraang Holy Peel Hall. Pagkaraan ng ilang sandali, huminto si Ling Kang. Ngunit sa sandaling ito, mas mahaba ang kanyang aura. Biglang nakaramdam ng pamilyar na aura si Yang Yiyo. Matapos mag-isip ng mahabang panahon, buod niya ito sa 2 salita marahas. Oo, halos kapareho ito ng marahas na dugo ni Xionghuan na kinuha niya.
Sa isang pitik ng kanyang daliri, 5 patak ng marahas na dugo ng oso ang lumitaw. Lahat ay bumaba at lumaban. Dahil walang paraan, patayin siya. Sabi ni Yang Yiyo at nalaglag ang sarili. Tanging si Xiong Huan, ang may-ari ng dugo ng oso, ang hindi kailangang kumuha nito. Kinuha naman ng iba. Dati, ilang Shenmo Patriarch ang kumuha nito at natural na alam na ang lakas ay maaaring agad na tumaas ng 3 beses. Bagamat kalahating sandali lamang ang epekto ng oras, ito ay napakahaba at malakas. Isa-isang bumangon ang lakas ng bawat isa sa kanila. Sa pagharap sa tumataas na aura ni Ling Kang, medyo kumpiyansa siya. Kung tama ang hula ni Ling Kang, ang tableta na ininom mo ay isang banal na tableta na maaaring magpapataas ng iyong lakas sa maikling panahon, tama ba? Ngunit hindi ko alam kung gaano ito katagal. Gustong itanong ni Yang Yian. Ngunit si Ling Kang sa kabilang panig ay nakaramdam ng kirot sa kanyang puso. Malalaman mo kapag namatay ka, umungol siya at tumalon. Kasabay nito, isang banal na liwanag ang kumislap sa kamay ni Ling Kang, at isang banal na sandata ang lumitaw. Ang banal na sandata na ito ay medyo kakaiba, parang payong, na may pattern, at may 8 sulok, na may maliit na kampana sa bawat sulok. Ito ay kahit nakakaiba. Mabilis na sinabi ni Zuantong, Diyos, mag-ingat, ito ay isang banal na sandata. Si Ling Kang ay walang banal na sandata noon. Mukhang napakasama nitong hugis payong na banal na sandata. Dapat ay nakuha ito sa isang templo noon pa. Magsama-sama kayo, mag-ingat, lalo na huwag hawakan ang anumang bulaklak o halaman sa looban. Itinuro ni Yang Yian. Ang Chaos Bell ay lumitaw sa kanyang kamay, at ang anino ng Daos Tree ay lumitaw sa kanyang likuran. Muling nagsanib ang magkapatid na Ao Qing at Ao Yun. Ang mga bisig ng matandang ninuno ng sagradong puno ay naging mga baging, at ang mga ugat ng baging ay tumubo sa kanyang mga paa at nag-ugat sa matigas na bato ng tarangkahan ng bundok. Si Xiong Huan ay naging kalahating tao at kalahating oso pagkatapos ng galit. Si Zuantong, gayunpaman, ay may isang parang compass na magic weapon sa kanyang kamay, at ang Divine Light ay sumikat. Nakahanda na ang 6 na tao. Sa sandaling ito, 10 metro rin ang layo ni Ling Kang sa kanila. 8 Direction God-slaying umbrella, bukas. Isang dagandong ang nagmula sa bibig ni Ling Kang, at ang payong sa kanyang kamay ay tumaas. Ding-ling-ling. Ang unang lumabas ay ang tunog ng mga kampana. Pagkatapos ay lumitaw ang 8 sinag ng banal na liwanag mula sa payong, at sila ay naging 8 walang kapantay na mga babae tulad ng mga lumilipad na diyosa, bawat isa sa kanila ay nakadamit ng napakahayag, lumilipad patungo sa kanila. Naghalo ang tawa at tunog ng mga kampana upang bumuo ng isang uri ng mahiwagang kapangyarihan. Dumiretso ito sa isip at ikinagulat ng mga tao. Naramdaman ni Yang Yiyo na halos hindi niya maimulat ang kanyang mga mata, ngunit sa oras na ito, ang Chaos Bell sa kanyang palad ay kumikinang ng gininto ang liwanag, at automatikong lumutang at tumunog ang kampana. Dong! Tumunog ang Chaos Bell, at nawala ang malademonyong tunog na gumugulo sa isipan. Kabanata 2764, ginulo ng mangkukulam ang puso ng Dao. Napakalakas ng Magic Umbrella. Napabuntong hininga si Yang Yiyo, na may matagal na takot. Kung hindi automatikong tumunog ang Chaos Bell, maaaring nagdusa ang lahat. Kailan? Tumunog ang Chaos Bell, hindi lamang si Yang Yiyo ang alerto, ngunit ang iba ay natakot din. Sila. Lahat ay nagsagawa ng pag-iingat. Nang tumingin sila kay Ling Kang, natakot sila. O natakot sila sa payong na nasa kamay ni Ling Kang. Ito ay walang alinlangan na isang mahiwagang payong. Talagang nakukulam silang lahat ng hindi nila alam. Sa oras na ito, umiral pa rin ang 8 diyosa sa paligid nila, sumasayaw pa rin sa paligid nila. Sa opinyon ng lahat, hindi ito mga diyosa kundi mga mangkukulam. Palibutan at patayin. Utos ni Yang Yiyo. Sa isang iglap, lahat ay sumugod patungo kay Ling Kang. Gayunpaman, ang ikinagulat ng lahat ay si Ling Kang, ang matandang demonyo, ay hindi umiwas, ngunit nakatayo doon, na parang naghihintay na dumating sila. Mamatay. Hindi napigilan ng Godly Tree Patriarch na hampasin si Ling Kang ng baging. Nakaugat siya sa mga hagdan sa bakana ng bundok. Siya ay isang katawan ng isang makajos na puno. Ang kanyang mga braso ay naging baging at direktang tumama kay Ling Kang. Para sa Godly Tree Patriarch, hindi siya maaaring magdusa ng anumang pagkawala. Sabay-sabay ding sumugod si Yang Yian at ang iba pa. Pero, laging nararamdaman ni Yang Yian na may mali. Boom! Tinamaan ng malakas na suntok ng Godly Tree Patriarch si Ling Kang. Pagkatapos ng dagandong, sa mata ng lahat, direktang sumabog si Ling Kang sa suntok ng Godly Tree Patriarch. Paano ito posible? May kakaiba. Ito ang unang reaksyon ng lahat. May problema, umatras ka agad. Ungol ni Yang Yian. Sa kanyang pagkaunawa, si Ling Kang, na binugbog at binasag ng Godly Tree Patriarch, ay naging isang itim na halaman. Malinaw, hindi ito ang tunay na katawan ni Ling Kang, ito ay isang pandaraya, ngunit ang halaman na may itim na gas sa lupa ay totoo. Ang dahilan kung bakit nagbago ng husto ang mukha ni Yang Yian ay ang buong patio ng Ninth Holy Temple ay isang malaking pormasayon, at ang lahat ng mga bulaklak, halaman at mga puno ay nakaayos sa isang U1 Flower One World na layout.
Ngayon ang pag-atake ng Shenmue Patriarch ay nabasag ang mga halaman sa looban na ito. Malamang na sinadya ito ni Ling Kang para mag-trigger ng ilang formation. Pagkatapos ay nagtagumpay ang matandang demonyo. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari, pero sobrang sama ng pakiramdam ko. Mabilis akong nag-utos na umatras, at ang lahat ay umatras sa tarangkahan ng bundok. Naisip niya na hanggat hindi sila tumuntong sa looban ay dapat ay maayos na sila. Sa kasamaang palad, mas mabagal ang kanyang reaksyon. Sa pag-urong, ang kapaligiran ng buong patio ay nagbago ng husto. Ang paligid ay naging madilim na mundo sa isang iglap. Sa isang kisap mata, nalaman ng lahat na ang lugar kung saan sila lumitaw ay naging isang madilim na mundo, na may walang katapusang kadiliman at isang magulong tanawin. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang paraan pa rin. Bago pa matahimik ang lahat, narinig nila ang sigaw ng Shenmue Patriarch. Nagmamadaling tumingin si Yang Yian, ngunit nalaman niyang nawala na ang Shenmue Patriarch. Ang mga ito ay hindi lamang sa kanya, ngunit lahat ay kinakabahan. Isang sigaw lang ang narinig, at nawala ang ninuno ni Shenmue. Kaya kakaiba. Diyos ko, tila nag-trigger kami ng kung ano-anong porma sayon. Ito ay malinaw na isang mundo ng ilusyon, isang napaka-advanced na mundo ng ilusyon. Kailangan nating maghanap ng paraan upang masira ito, kung hindi, tayo ay matatalo ni Ling Kang isa-isa. Si Zuan Tong ay tumabi sa kanya o nagsabi sa paligid. Tumango si Yang Yiyo at sinabing, may nakita ka ba? Mayroon bang paraan para masira ang formation? Umiling si Zuan Tong at sinabing, ang lugar na ito ay masyadong kakaiba, totoo at peke, totoo at mali. Ang ganitong uri ng porma sayon na lihim na umaangkop sa abinida patungo sa mundo ay hindi makikita ng ilang sandali. Ngayon tila napag-aralan na ni Ling Kang ang sitwasyon ng pagkakabuo ng Ninth Temple. Siya ay nasa dilim at tayo ay nasa liwanag. Ang sitwasyon ay napaka-unfavorable sa amin. Maging alerto kayo, susubukan ko. Wala ring makita si Yang Yiyo, ngunit sa oras na ito kailangan niyang manatiling kalmado. Kung siya ay nalilito, ang iba ay mas magpapanik. Minamaliit pa rin niya ang kalaban. Sino ang mag-aakala na si Ling Kang, ang matandang halimaw na ito, ay may banal na tableta at banal na sandata? At tila, tulad ng sinabi ni Zuan Tong, pamilyar na pamilyar siya sa layout ng pagbuo ng Ninth Holy Temple. Kung hindi nila masira ang porma sayon, isa-isa silang matatalo ni Ling Kang. Napakadelikado noon. Medyo balisa siya. Ngunit sinabi ng dahilan sa kanya na huwag mabalisa o malito. Kung mas nalilito siya, mas magiging walang magawa siya. Ang lahat ay isang ilusyon. Ang ilusyon ay isang kombinasyon ng mga porma sayon. Ang pag-alam na ito ay isang bagay, ngunit ang pagsira nito ay isa pa. Siyempre, may alam pa si Yang Yian tungkol sa formation. Sa huli, ito pa rin ang lupain ng langit at lupa. Kaya lang may nagsama-sama ng iba't ibang energies ng langit at lupa para makagawa ng epekto ng chemical reaction. Paano ito masira? Matapos ang mabilis na pag-iisip sa kanyang isipan, nagkaroon siya ng ideya at nakaisip ng paraan, at nagpas siyang subukan ito. Ang pamamaraang ito ay simple din, iyon ay upang i-activate ang Chaos Bell, ngunit dapat itong nakabatay sa Hanyuan Yiki, dahil ang Hanyuan Yiki ay isang kapangyarihan na lumampas sa antas ng Heavenly Dao. Kung hindi masira ng kapangyarihan ng Hanyuan Yiki ang porma sayon na ito, kung gayon wala siyang mga trick. Kayong apat ay protektahan ako, harangan ang anumang lumalabas, huwag mo akong istorbohin, susubukan kong sirain ang kapaligiran na ito. Ibinuka ni Yang Yian ang kanyang bibig at inutusan sina Xuan Tong, Xiong Huan, at Ao Qing Aoyun, na naging isang malaking dragon pagkatapos magsanib. Oo. Ang huling apat ay bumuo ng karakter na, Pin, na nakapalibot kay Yang Yian sa gitna. Dahil kayang kalkulahin ni Ling Kang, natural na hindi niya sila hahayaang mag-relax sa susunod, at tiyak na gagawa ng panibagong hakbang. Oo naman, katatapos lang ni Yang Yian sa kanyang mga tagubilin. Sa paligid nila, isang masa ng itim na hangin ang lumitaw mula sa manipis na hangin. Eksaktong may 8 itim na hangin, ngunit sila ay naging mga diyosa, pa rin sa isang lubhang kaakit-akit na anyo, nagpapalabas ng isang namumula na tawa, at naglakad patungo sa kanila. Boom boom! Sinalakay ni Xuan Tong at ng iba pang apat ang 8 diyosa ng walang pag-aalinlangan. Ang pag-atake sa 8 diyosa sa kapuruhan ay talagang hindi epektibo. Hihihi. Diretso pa rin sa isip ang tawa. Ramdam ni Yang Yiyo ang pagmamadali na nagmumula kay Xuan Tong at sa iba pang apat. Alam niyang malapit na ang oras, at hindi na sila makakapitan ng matagal at baka mahuli pa ang apat. Hindi pa banggitin si Xuan Tong at ang iba pang apat, maging siya ay hindi matatag kapag nakikinig sa tawa ng mga diyosa o demonyong ito. Kung ito ay magpapatuloy, kapag ang kanilang mga puso ay hindi matatag, maaaring ito na ang oras para salakayin sila ni Ling Kang ng palihim. Sa pag-iisip nito, hindi na nang ahas si Yang Yiyo na mag-antala pa. Bigla niyang hinikayat ang Chaos Bell sa kanyang kamay, pinakilos ang Hanyuan Chi, at ang banal na liwanag ng Dao Tree sa likod niya ay nagpala rin sa Chaos Bell. Sa isang dagandong, inihagis niya ang Chaos Bell sa kalangitan at sinabing, ang kaguluhan ay nagbubukas ng langit. Dong 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 dong. 9 na beses niyang pinaandar ang Chaos Bell sa isang hininga. Ang
Ang mga malambing na tunog ng kampana ay lumalakas, na umaalingaw-ngaw sa pagitan ng buong mundo, at ang mga inscription ay damaloy at sumabog, at ang libu-libong talampakan ng gintong liwanag ay sumabog. Ang buong madilim na mundo ay naging mas maliwanag at mas maliwanag. Ang nakakasilaw na gininto ang liwanag na sumisikat mula sa Chaos Bell ay purong yang at malakas, na tumatagos sa buong mundo. Kotsa. Matapos ang mahinang tunog, tila nabasag ang langit. Sa sumunod na sandali, nakita ng lahat na may malaking payong na nakatikip sa kalangitan, ngunit sa sandaling ito, isang malaking bitek ang lumitaw. Pumunta ka. Si Yang Yiyo ay umungal at naging isang stream ng liwanag at mabilis na lumabas. Sa susunod na sandali, silang apat ay lumabas, at nang muli silang tumingin, sila ay nasa looban pa rin ng ikasyam na banal na templo, ngunit sa sandaling ito ang buong patio ay nagkagulo, at sa hindi kalayuan, si Ling Kang ay may dugo sa gilid ng kanyang bibig at ang kanyang mga mata ay namumula, nakatitig sa kanila. Patayin mo siya. Ngumuso si Yang Yiyo at nagutos. Kabanata 2765, Pagsasama sa Langit at Lupa. Sa mga mata ni Ling Kang, talagang naubos ni Yang Yiyan ang bao ng pagong nang hindi alam kung paano mamatay. Hindi ba ito naghahanap ng kamatayan? Dahil gusto niyang mamatay, hayaan mo siyang gawin ito. Sa katunayan, ang sinaunang kampana sa kamay ni Yang Yiyan ay hindi kilala bilang isang kayamanan. Kahit na ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang pasiglahin ang pag-atake ng 8 Direction God Killing Umbrella, hindi ito natinag ng ilang beses. Sa totoo lang, sobrang nanlumos si Ling Kang, ngunit hindi niya inaasahan na lumabas si Yang Yiyan ng mag-isa sa isang kisap mata. Siyempre, nakita rin niya na hiniling ni Yang Yiyan ang Bear Girl na maghanap ng ibang tao. Ito ay malinaw na isang uri ng proteksyon, ngunit sa opinyon ni Ling Kang, hindi ito mahalaga. Bagamat hindi niya pinatay ang Shenmue Patriarch, Xuantong at ang dalawang kapatid na si Aoqing Aoyun, siyempre, lahat sila ay malalakas na lalaki sa ikalawang antas ng Heavenly Dao. Hindi makatutuhanang gustong patayin sila sa isang suntok, ngunit tiyak na nasugatan sila ng husto. Huwag isipin ang tungkol sa pakikipaglaban sa maikling panahon. Sa kasalukuyan, si Yang Yiyan at ang Bear Girl lang ang nasa tabi niya, ngunit hiniling din ni Yang Yiyan sa Bear Girl na alagaan ang malubhang nasugatan na si Xuantong at ang apat pa, na naaayon sa kanyang kagustuhan. Sa mga mata ni Ling Kang, walang sinuman sa mga taong ito ang maaaring magdulot sa kanya ng anumang pinsala, maliban kay Yang Yiyo, na may isang malakas na puwersa na mahirap para sa kanya na hawakan, at pinakatakot siya sa kanya. Sa simula, binalak niyang saktan ng gusto ang mga ninuno ni Shenmue, Xuantong, Aoqing at Aoyun, upang pahinain ang kapangyarihan sa paligid ni Yang Yiyo, para makapag-concentrate siya sa pakikitungo kay Yang Yiyo. Ngayon ang layunin ay nakamit. Kung si Yang Yiyo ay walang nakakatakot na power burst, talagang hindi niya sineseryoso si Yang Yiyo. Siyempre, palaging naniniwala si Ling Kang na ang nakakatakot na kapangyarihan ni Yang Yiyo ay hindi magagamit sa kalooban. Ito ay talagang nahulaan ni Ling Kang, ngunit ang ikinatakot ni Ling Kang kay Yang Yiyo ay ang Han Yuanqi, ngunit ang paggamit ng Han Yuanqi ay kumukonsumo ng maraming kapangyarihan ng kaluluwa, at talagang hindi ito magagamit ni Yang Yiyo ng maraming beses. Siya. Ginawa na niyang hindi matatag ang kanyang isip pagkatapos na himukin ang Han Yuanqi ng 2 beses, at talagang hindi niya ito magagamit sa ikatlong pagkakataon sa sandaling ito. Kung pipilitin niya itong muli, natatakot siya na hindi siya mapatay ni Ling Kang bago siya unang bumagsak. Sa susunod na labanan, handa si Yang Yiyan na makipagsapalaran at subukan ang kapangyarihan ng 10 puno ng Dao sa kanyang katawan. Kapag tumagos ito sa kanyang buong katawan, maaari niyang tawagan ang kapangyarihan ng 10 katangian ng Dao sa langit upang labanan si Ling Kang. Bagamat mapanganib, wala siyang magagawa. Alam niya na hindi siya basta-basta makakapagpatalo, at ang pagtatago sa Chaos Bell ay hindi isang pangmatagalang solusyon. Sa paglipas ng panahon, maaapektuhan din siya sa Chaos Bell. Si Ling Kang ay may 8 Direction God Killing Umbrella, na nagpagana sa 8 kapangyarihan ng langit at lupa, habang siya ay nasa 10 Dao. Habang sila ay kapwa nagpapatibay at nagpipigil, maaari rin niyang gamitin ang 2 dakilang kapangyarihan ni Yin at Yang para supilan siya. Nagkaroon siya ng pagkakataong manalo. Bukod sa Chaos Bell sa kamay, mailigtas niya ang kanyang buhay. Sa makatuwid, nagpa siya si Yang Yiyan na lumaban. Sa sandaling ipikit niya ang kanyang mga mata, ang kapangyarihan ng 10 Dao ay tumagos sa kanyang buong katawan at umalingaw-ngaw sa kapangyarihan ng langit at lupa sa paligid niya. Alam niya na si Ling Kang ay may 8 Direction God Killing Umbrella, na maaaring lumitaw ng tahimik saan man sa paligid niya upang bigyan siya ng pinakamalakas na suntok. Ito ay medyo mapanganib, ngunit pinili pa rin niyang lumaban at sumugal. Siya ay tumataya sa kanyang kalamangan sa 10 Daos, na magbibigay daan sa kanya na maramdaman ang galaw ni Ling Kang sa unang pagkakataon. Kaya niyang lumaban. Bagamat nakapikit siya sa sandaling ito, mas malinaw niyang nakikita ang lahat sa paligid niya kaysa dati. Sa kanya bilang sentro, ang lahat sa loob ng isang radius ng 1 kilometro ay lumitaw sa kanyang isip, na medyo katulad ng banal na kamalayan, ngunit alam niya na ito ay mas mataas kaysa sa banal na kamalayan. Dahil sa loob ng radius na 10,000 metro ay lahat ng elemento ng kapangyarihan, maaari niyang pakilusan ang mga kapangyarihang ito sa isang pag-iisip.
10 uri ng kapangyarihan sa langit at lupa ang umalangaw sa kapangyarihan ng 10 malalaking puno ng Dao sa kanyang katawan, at siya ang core. Ang lahat ng kapangyarihan ng nakapalibot na langit at lupa ay parang isang malaking hukbo. Sa sandaling ito, mayroon siyang napakalinaw na pakiramdam. Lumipat si Ling Kang. Nawala siya 100 metro ang layo, at kung ano ang humantong sa isang tiyak na balanse sa pagitan ng kapangyarihan ng kalawakan at kapangyarihan ng 5 elemento na sakop at nawala ang lahat ng tungkol sa kanya, na parabang siya ay sumanib sa dagat. Ito ay talagang hindi karaniwan. Ngunit sa pangunawa ni Yang Yian, malinaw na lumitaw ang figure ni Ling Kang. Nang pakilyusan niya ang kapangyarihan ng 10 malalaking puno ng Dao sa kanyang katawan ng sabay-sabay, pagkatapos na magkaroon ng pakiramdam ng kapangyarihan ng langit at lupa sa loob ng radius na 10,000 metro sa paligid niya, bumuo siya ng isang domain ng Dao. Nangyari na ito dati, ngunit ang nauna ay isang field na mabubuo lamang sa pamamagitan ng pagpapakawala ng kapangyarihan ng Dao Tree, habang ang isang ito ay halatang mas natural, na may mas malawak na hanay at mas malaking kapangyarihan. Ito ang pakinabang na dala ng pagpapabuti ng larangan ng paglilinang. Ito, tiyak na lalakas sa hinaharap. Lalo na nang maramdaman niya ang kapangyarihan ng langit at lupa sa nakapalibot na langit at lupa, hindi niya ito naramdaman noon, ngunit ngayon ay naramdaman niya ang kapangyarihan ng 10 katangian, na napakalakas. Nadama niya na ang mga kapangyarihang ito ay magagamit anumang oras sa kanyang sarili bilang isang daluyan. Mas lalo siyang ginanahan. Maaaring gawing ambon ni Ling Kang ang kanyang sarili sa tulong ng banal na sandata sa kanyang kamay, kaya naabot ang rurok ng bilis ng pagtatago, hininga at iba pa. Kaya niya rin gawin. Napakalakas ng pag-iisip ni Yang Yian pagkatapos ng ideyang ito. Subukan mo lang kapag naisip mo, paano kung gumana? Bagamat ang pamagat ng 10 Dao na Diyos ay nakanonize ng kanyang sarili, ito ay hindi walang batayan at hindi para sa wala. Sa sandaling iniisip niya ang tungkol sa pagsasama ng kanyang katawan sa kapangyarihan ng nakapalibot na langit at lupa, nakita ni Yang Yian ang ibang bagay. Upang maging tumpak, naramdaman niya ang isang napakalaking enerhiya. Siya ay napakasensitibo sa sandaling ito, at agad niyang naramdaman ang pagbabago-bago ng enerhiya sa kanyang buhok, na napakalaki. Matapos itong pagmasdan ng mabuti ay natigilan siya. Dahil may nakita siyang maliit na damo sa buhok niya. Kahit paano niya tingnan ang munting damong ito, parang ang munting damong nakita niya sa mga batong barbs nang umakyat siya sa bundok ng Wanzang, ngunit kakaibang nawala ang munting damong iyon sa oras na iyon. Sa that time, iniisip niya kung nasisilaw ba siya. Pinatunayan ng mga katotohanan na hindi siya nasilaw. Nawala nga ang munting damong iyon, ngunit ngayon ay nalaman niya na. Ang munting damo sa kanyang buhok ay tiyak ang nawala sa oras na iyon. Sa hindi maipaliwanag, medyo nasasabik si Yang Yian sa sandaling ito. Dahil bigla siyang nakaisip ng posibilidad. Isang posibilidad na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Pwede bang? Hindi pa siya sigurado, at kailangan niyang pag-aralan ito para malaman. Ngunit sa oras na ito, nalaman niyang dumating na ang pag-atake ni Ling Kang. Wala siyang panahon para pag-aralan itong munting damo. Naisip niya sa sarili na iwasan muna niya ito. Nang salakayin siya ni Ling Kang, hinimok ni Yang Yian ang Dao Tree na tumugma sa nakapalibot na langit at lupa, na iniisip na hayaan itong magsanib sa langit at lupa. Sa sumunod na segundo, nakaramdam siya ng pagsabog ng enerhiya sa buong katawan, at nakita niyang gamaan ang kanyang katawan, ngunit talagang naging anyong ambon at sumanib sa kapangyarihan ng nakapalibot na langit at lupa. Boom! Ilang sandali lang ay dumating na ang pag-atake ni Ling Kang. Ngunit nakaligtaan ito. Naramdaman ni Yang Yian na hindi man lang nasaktan ang kanyang katawan. Ang pag-atake ni Ling Kang ay dumiretso sa kanyang katawan, tulad ng pagdaan nito sa hamog at tumama sa hangin. Sa susunod na sandali ay lumitaw ang figure ni Ling Kang. Nagulat siya at nagmamadaling tumingin sa paligid, ngunit hindi niya makita si Yang Yian. Ito ay masyadong kakaiba. Tinamaan niya ang taong ito at nawala siya sa hangin. Kabanata 2766 na 10 puwersa. Kung wala ang utos ni Yang Yian, ang ilang mga dakilang Diyos ng demonyo ay talagang puno ng galit, at lahat sila ay sumugod kay Ling Kang sa isang iglap. Sa sandaling ito, si Ling Kang ay may dugo sa kanyang bibig, at ang kanyang puso ay hindi kalmado. Alam niya ang layout ng formasayon sa looban ng ika-9 na templo. Pinamunuan niya si Yang Yian at ang iba pa sa formation na may hawak na 8-direction God-killing umbrella sa kanyang kamay. Noong una ay naisip niyang bitag niya ang mga taong ito sa pagkakataong ito at pagkatapos ay papatayin sila ng isa-isa. Sino ang nakakaalam na mabilis silang lumabas? Nabigla talaga siya dito. Walang mas nakakaalam kaysa sa kanya kung gaano kalakas ang 8-direction God-killing umbrella sa kanyang kamay. Ngunit iniisip ang tungkol sa paghinga ngayon, ang kapangyarihang iyon ay nagpang-inag sa kanya sa takot. Ito ay ang kapangyarihan na nakasugat sa kanya noon. Sa sandaling ito, nang tumingin si Ling Kang kay Yang Yian, ang kanyang mga mata ay puno ng komplikado. Ang batang ito ay simpleng kalaban niya. Hindi niya talaga maintindihan kung paano siya magkakaroon ng ganoong kalakas na puwersa. 2 beses siyang natalo dahil sa ganoong uri ng kapangyarihan. Ngunit sa pagkakataong ito ay iba. Sa pagkakataong ito naramdaman niyang hindi niya kayang sugpuin si Yang Yian, o pakiramdam niya ay hindi pa rin niya kayang tiisin ang kapangyarihan ng batang iyon. Ang puso ni Ling Kang ay nasa gulo.
Wala siyang magawa sa oras na ito. Kinailangan niyang lumaban. Ano pa ang magagawa niya? Natalo na siya ng isang round sa Epochal Holy Medicine. Hindi naman siya matalo ulit sa last round, di ba? Ang ikasyam na banal na templo ay ang mga turo ng mga banal at ang pinakadakilang kayamanan ng pagiging banal. Hindi niya ito kayang isuko kahit na sa malaking halaga. Iniisip ang tungkol sa dalawang pamatay na sandata na nakuha niya noon at ang 8 Directions God-Killing Umbrella sa kanyang kamay, hindi naman siya talo. Ang pangunahing dahilan ay natakot siya sa ilang napakalakas na kapangyarihan sa Yang Yiyo. Bukod sa unang pagkakataon, wala talaga siyang kinatatakutan. Sa mga naruroon na strongmen ng Heavenly Dao, pamilyar siya kay Yang Yiyo, ang kakaibang batang lalaki, at siya lang ang may ikatlong antas ng Heavenly Dao cultivation. Sa totoong laban, siguradong papatayin niya itong Heavenly Dao second level. Ang marahas na banal na tableta na kanyang nilulun mag-isa ay sapat na upang itaas ang kanyang lakas sa isang puntong malapit sa ika-4 na antas ng Heavenly Dao. Ang tanging disbentaha ay isang oras lamang ito, ngunit dapat itong tumagal kaysa sa marahas na dugo na kinuha ni Yang Yiyo at ng iba pa, dahil malinaw niyang nararamdaman ang lakas ng kanilang hininga at hinuhulaan ang oras. Ang pangalawa ay ang 8 Direction God-Killing Umbrella sa kanyang kamay. Ang banal na sandata na ito ay ang banal na sandata ng Evergreen Saint. Ang kapangyarihan nito ay ipinakita lamang sa isang item. Napatunayan ng mga katotohanan na ito ay walang katapusan na makapangyarihan. Nakakalungkot lang na ang pagkakabuo sa buong 9th Holy Temple ay ikinalat ng malakas na puwersa ni Yang Yiyo, kung hindi ay magkakaroon siya ng mas malaking kalamangan. Pero ngayon hindi na siya natatakot sa kanya. Hindi siya naniniwala na ang bata ay patuloy na makakapagbigay ng ganoon kalakas na kapangyarihan. Sa pag-iisip nito, naging mabangis din si Ling Kang. Siya ay umungal at pinahit ang 8 Direction God-Killing Umbrella sa kanyang kamay, ngunit sinabi niya sa mahinang boses, oras at espasyo. Nagniningning ang 8 Direction God-Killing Umbrella, ngunit nawala ito sa isang iglap sa sumunod na segundo. Sa sandaling ito, si Yang Yiyo at ang iba pa ay sumugod, ngunit hindi nila nakuha. Napanood nila si Ling Kang na biglang nawala. Hindi maganda. Boom! Puff, Zuantong. Tumili at nagluwa ng subo ng dugo at lumipad pa atras. Lumitaw si Ling Kang sa tabi ni Zuantong at iwinagayway ang 8 Direction God-Killing Umbrella sa kanyang kamay para matamaan si Zuantong. Ling! Labis na kinasusuklaman ni Kang si Zuantong sa kanyang puso. Kinasusuklaman niya na talagang pinagtaksilan siya at pinalampas niya ang Epochal Holy Medicine. Boom! Agad na hinimok ni Yang Yiyo ang Chaos Bell na pumunta. Sa kasamaang palad, ang 8 Direction God-Killing Umbrella sa kamay ni Ling Kang ay nawala saglit. Sa susunod na sandali, lumitaw ito ng direkta sa itaas ng magkapatid na Ao Ching at Ao Yunliang. Mamatay! Boom! Panibagong kulog. Aw! Ang magkapatid na Ao Ching at Ao Yun ay sumigaw sa estado ng pagsasanib at nahulog sa lupa mula sa himpapawid. Ang kanilang fusion state ay agad na nasira. Pareho silang bumagsak sa lupa, halatang nawalan ng lakas sa pakikipaglaban. Xiong Huan. Agad na dumating si Yang Yiyo sa tabi ni Xiong Huan. Boom! Pinaandar niya ang Chaos Bell at binalot silang dalawa. Boom! Sa isang iglap, natamaan ang Chaos Bell. Nagkaroon ng dagandong. Anong malapit na tawag? Naisip ni Yang Yiyan sa kanyang sarili kung hindi niya na-activate ang Chaos Bell para takpan siya at si Xiong Huan sa loob para bumuo ng depensa, tinatayang hindi makakatakas si Xiong Huan sa atake ni Ling Kang. Laking gulat niya, dahil nga ang payong na nasa kamay ng matandang demonyo. Naramdaman niya ang kapangyarihan ng 8 katangian ng langit at lupa sa kanyang pangunawa. Siya! Hindi ko pa ito naramdaman noon, ngunit habang pinapagana ni Ling Kang ang banal na sandata sa kanyang kamay ng ilang beses, naramdaman ni Yang Yiyan na sa 10 katangian ng langit at lupa, maliban sa 2 aura ng matinding yin at matinding yang, lahat ng iba ay naruroon. Nakakaloka talaga ito. Siya ay nasa 10 katangian ng langit at lupa dahil sa kanyang likas na konstitusyon, na likas. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng 8 katangian ng langit at lupa sa pagsikat. Hindi. Nagtataka na maaari siyang mawala sa isang iglap at lumitaw sa likod ng iba sa susunod na segundo upang direktang umatake. Ang sitwasyong ito ay ganap na imposibleng ipagtanggol laban. Habang nabigla si Yang Yiyan, interesado siya sa payong na nasa kamay ni Ling Kang. Nasa kanya ang lahat ng katangian, ngunit kulang siya ng magic weapon na nababagay sa kanya. Ngayon parang meron na siya. Siyempre, alam din niya na mahirap pakitunguhan si Ling Kang, ngunit nasa kamay niya ang Chaos Bell, kaya hindi niya napapansin ang kanyang mga palihim na pag-atake. Mayroon din siyang kakayahan na ito, ngunit hindi pa niya ito sinubukan. Pagdating sa pagkontrol sa kapangyarihan ng Jotian, naglakas loob siyang sabihin na wala siyang pangalawa sa mundong ito. Natatakot ako na walang maglakas loob na sabihin na siya ay pangalawa sa wala. Ang 10 pangunahing kapangyarihan ng katangian, nilinang niya ang 10 magic gods. Noong una, hindi niya alam kung paano gamitin ang kanyang kapangyarihan, ngunit ngayon ay parang may direksyon na siya. Bigla niyang napagtanto kung paano gamitin ang 10 kapangyarihan sa kanyang katawan mula sa pag-activate ni Ling Kang ng banal na sandata, o pakikipaglaban sa tulong ng banal na sandata. Ikaw, Ling Kang, ay talagang makapangyarihan.
Mahirap ipagtanggol laban sa mga palihim na pag-atake gamit ang banal na sandata sa iyong kamay, ngunit sa huling pagsusuri, ito ay isang panlabas na puwersa, habang ako ang aking sariling kapangyarihan, at mayroon akong dalawa pang katangian kaysa sa iyo. Matapos itong malaman ni Yang Yian, mayroon siyang iniisip. Sinabi niya kay Xiong Huan sa tabi niya, lumabas ka at iligtas ang mga tao mamaya para mapigilan sila ni Ling Kang na atakihin sila. Huwag kang mag-alala tungkol sa ibang mga bagay. Okay, Kuya Yun. Si Xiong Huan ay ganap na nasa isang marahas na kalagayan sa sandaling ito. Siya ay matangkad at malakas, ngunit siya ay nagsasalita ng matamis sa simula. Naramdaman ni Yang Yian ang pagkibot ng kanyang puso nang makita ang kanyang mabangis na mukha. Sa kabutihang palad, ang mga batang babae ng oso ay ganap na masunurin sa kanyang sinabi, na mas mahusay kaysa sa iba. Habang nag-uusap ang dalawa, lumitaw si Ling Kang sa ibang antas upang atakihin ang Chaos Bell. Boom! Napakalakas ng vibration, ngunit wala siyang magawa sa Chaos Bell. Pagkatapos ng pag-ataking ito, agad na binuksan ni Yang Yian ang Chaos Bell at sinabi kay Xiong Huan, let's go. Agad na lumabas si Xiong Huan at dumiretso sa Zuantong. Sinimulan niyang tipunin ang lahat ng nasugatan at protektahan sila ayon sa mga tagubilin ni Yang Yian. Hindi niya dapat hayaang patayin sila ni Ling Kang. Sa sandaling ito, pinaliit ni Yang Yian ang Chaos Bell at ibinalik ito sa kanyang palad. Kasabay nito, ipinikit niya ang kanyang mga mata, at ang kanyang isip ay bumaon sa Dao Seed God Core, agad na pinakilos ang kapangyarihan ng 10 puno. Hindi niya alam kung gagana ito sa pagkakataong ito, ngunit kailangan niyang gawin ito at subukan ito ng isang beses, kung hindi ay magiging napaka-passive nila kung patuloy silang talunin ni Ling Kang ng ganito. 10 kapangyarihan pinagsama, para sa aking paggamit. Sabi niya, at biglang lumabas sa katawan niya ang 10 attribute power aura. Sa sandaling ito, lumitaw din si Ling Kang sa kanyang harapan at inatake siya, na may panunuya. Kabanata 2767 Tama ka ba banal na gamot? Lumubog ang puso ni Ling Kang. Alam niyang may kakaiba, ngunit hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Naisaaktibo niya ang banal na sandata para mag-shuttle sa kalawakan at tahimik na umatake dahil ang banal na sandata sa kanyang kamay ay may 8 katangian. Matapos ay activate ito, ang iba't ibang puwersa ay nakabuo ng isang mahusay na balanse, at ang pagtatago ng hininga at iba pa ay nasa tuktok. Ngunit ngayon ay nawala si Yang Yiu, at hindi rin niya naramdaman ang pagbabago-bago ng kalawakan, at walang bumubuga ng hininga. Parang katulad ng sitwasyon niya. Ito ay hindi maganda. Ngunit ang hininga at figure ni Yang Yiu ay nawala. Nais ni Ling Kang na umatras kaagad. Hindi niya ilalagay ang sarili sa hindi malamang sitwasyon. Gayunpaman, sa sandaling ito, naramdaman ni Ling Kang ang krisis. Boom! Ang banal na liwanag sa kanyang harapan ay kumikinang, at pagkatapos ay isang malakas na puwersa ang dumating, na tumama sa kanyang dibdib ng lakas ng kulog. Puff! Lumipad paatras ang katawan ni Ling Kang ng 12 ng metro. Sa paatras na paglipad, nakita niya ang figure ni Yang Yiu sa kanyang paningin. Sa oras na ito, tuwang-tuwa si Yang Yian. Tama lahat ang kanyang mga hinuha. Ang kapangyarihan ng 10 malalaking puno ng Dao ay ngayon ang kanyang pinakamalaking pag-asa. Ito ang kapangyarihang nilinang niya sa kanyang sarili, at ito ang kanyang pundasyon. Ang patuloy na pagsasaliksik sa sariling kapangyarihan ng pinakadakilang kayamanan. Naalala niya ang isang pangungusap na laging sinasabi ng matanda noon, na ang magsasaka mismo ay isang treasure house of cultivation. Ito ay nakasalalay sa kung ito ay mahukay. Sa sandaling mahukay, ito ay magiging mas malakas kaysa sa anumang magic na sandata. Ngayon ay tila tama siya. Pinagsama niya ang kapangyarihan ng 10 malalaking puno ng Dao sa isa, na umaalingaw sa langit at lupa, at ang epektong ginawa ay talagang pambihira. Ang katangian ng kapangyarihan ay palaging nagbabago, tulad ng mga ahente ng kemikal. Ang kapangyarihan ng iba't ibang mga katangian ay magbubunga ng iba't ibang mga resulta kapag pinagsama sa bawat isa. Siya ay may kakaibang pangangatawan sa 3 kaharian, at may kapangyarihan ng 10 dakilang katangian sa pagitan ng langit at lupa. Ang ganitong kalamangan ay isang natatanging pag-iral. Ang peligrosong pagtatangka ngayon lang, ginawa niya talaga ang kanyang katawan na parang atomized, sumanib sa enerhiya ng nakapalibot na langit at lupa, at lahat ng enerhiya ay nawala. Ito ay isang pagbabago laban sa langit. Maaari itong isipin na maaari niyang ambon ang kanyang katawan sa panahon ng labanan, na ginagawang makaligtaan ang pag-atake ng kalaban. Anong klaseng kasanayan ito? Ginamit ni Ling Kang ang banal na sandata noon, ngunit lubos siyang umasa sa sarili niyang lakas. Walang paghahambing sa dalawa. Hindi ito pagmamalabas. Upang sabihin na nakamit niya ang immortalidad sa sandaling ito. Paanong hindi magiging masaya si Yang Yian? Siyempre, alam din niya na kailangan niyang dahan-daang tumakbo papasok at dahan-daang galugarin ang kapangyarihan ng 10 malalaking puno ng Dao, at hindi niya akalain na hindi na siya magagapi ngayon. Dahil alam niyang laging may bundok na mas mataas kaysa bundok. Kailan? Ang isang magsasaka ay naglilinang ng Qi at nagsasanay ng Taoismo, ang Qi ang susi. Ang lahat ng Qi ay kapangyarihan, ngunit ang kapangyarihan ay mayroon ding mataas at mababang antas, kung paanong ang kanyang kasalukuyang kapangyarihan ay ang antas ng kapangyarihan, na kung saan ay higit sa tuktok ng kapangyarihan,
ngunit alam niya na mayroon ding kapangyarihan ng mga tuntunin sa itaas ng kapangyarihan, at mayroon ding kapangyarihan ng Han Yuan Yiki, at iba pa. Walang katapusan ang paglilinang ng Taoismo sa mundo, at walang katapusan ang antas ng kapangyarihan. Siya ay mayabang ngunit hindi mayabang. Bagamat sa wakas ay nabawi ng suntok na ito ang kanyang mukha mula kay Ling Kang, at nabuhayan siya ng pakiramdam, alam din niya na hindi madaling talunin si Ling Kang. Pagkatapos ng lahat, ang matandang halimaw ay isang 3 antas na malakas na Tiandaw. Siya ay isang Diyos ng batas, hindi ang daan ng langit, at tiyak na hindi isang mapagmataas na Diyos ng 3 antas ng mga tuntunin ng langit. Wala siyang ideya kung ano pa ang mga pamamaraan ng malakas na tao ng mga tuntunin ng langit. Kaya hindi siya nag-relax. Alam niya sa simula hanggang sa huli na kaharap niya ang Diyos Demon na si Daogang Ling Kang, na kilala bilang pinakamalakas sa walang hanggang Diyos na mundo. Higit pa rito, ang matandang demonyong ito ay may hawak na banal na sandata at umiinom ng banal na tableta na nagpabuti sa kanyang lakas. Bagamat kinuha din niya ang marahas na dugo ni Xiong Huan, hindi ito nagtagal, kalahating oras lang, at ngayon ay malapit na ang oras. Sa oras na ito, 30 metro ang layo ni Ling Kang sa kanya, ngunit hindi niya sinubukang umiwas. Sa halip, tinitigan niya ito na parang mabangis na hayop. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita siya sa mahinang boses, "Anak, kailangan kong sabihin na ikaw ang pinakakakaibang tao na nakita ko sa buhay ko. Ikaw ang una sa God Realm na maaaring lumaban sa mga patakaran ng langit kasama ang kaharian ng Diyos ng batas. Ngunit, tapusin na natin ang laro. Sabi ko hiwain kita, at gagawin ko ang sinabi ko. Ikaw, kung tutusin, ang iyong kultibasyon ay medyo mahirap. Kung makapasok ka sa kaharian ng langit, baka isa kang tunay na banta sa akin. Ngunit ngayon, kahit na hindi ko alam kung bakit mayroon kang 10 katangian ng langit at lupa, ito ay kapangyarihan pagkatapos ng lahat. Siyempre, iba ang iyong kapangyarihan sa ibang mga Diyos ng batas. Ito ay napakalakas at kakaiba, ngunit iyon lang. Hindi mo naiintindihan kung ano ang Heavenly Dao, kung ano ang kapangyarihan ng misteryo ng Heavenly Dao, at sunod-sunod mong pinatay ang mga tao mula sa aking Diyos at Demon Dao Palace, sinisira ang aking mabubuting gawa. Walang paraan para magkaroon tayo ng mapayapang pagtatapos ngayon. Huminto si Ling Kang dito at tumingin kay Yang Yiu at nagpatuloy, alam kong may kapangyarihan sa iyo na mas malakas kaysa sa mga panuntunan ng Heavenly Dao. Totoong labis akong natatakot dito, ngunit dapat mong malaman na ang anumang makapangyarihang kapangyarihan sa mundo ay maaaring hindi magandang bagay para sa isang tao na hindi karapat-dapat sa kanyang posisyon. Hindi dahil magagamit mo ito kahit kailan mo gusto. Bibigyan kita ng pagkakataon. Ngayon, gamitin ang kapangyarihan sa iyo, kung hindi, wala kang pagkakataon, pagkatapos. Si Ling Kang ay natapos ng magsalita, ang kanyang buong katawan ay naglabas ng isang malakas na aura, at ang 8 Directions God-Killing Umbrella sa kanyang kamay ay kumikinang na may banal na liwanag, na handang umatake anumang oras. Narinig ni Yang Yiu ang mga salitang ito. Ang kinatatakutan ng matandang halimaw ay ang Han Yuan Yiki sa kanyang katawan. Sa katunayan, ang Han Yuan Yiki ay isang kapangyarihan na nalampasan ang antas ng Heavenly Dao. 2 beses natalo si Ling Kang nang ipakita niya ang Han Yuan Yiki. Normal na sa kanya ang matakot. Sinabi ito ng matandang demonyo para lang subukan siya, kung magagamit pa ba niya si Han Yuan Yiqi. Sa totoo lang, hindi talaga siya nang ahas na gamitin si Han Yuan Yiki ng madali, dahil ang 2 beses na ginamit niya si Han Yuan Yiki ay naubos ang kanyang kaluluwa. Ngunit natural na hindi niya ito maipakita sa harap ni Ling Kang. Ngumisi siya, matandang halimaw, maaari kang lumapit at subukang hiwain ako. Haha, hindi tiyak kung sino ang maghayhiwa ng katawan. Totoo na ako ay isang maliit na Diyos ng salamangka sa harap mo, ngunit maaari mong subukan kung ako, isang maliit na Diyos ng salamangka, ay maaaring kunin ang iyong buhay. Nagsalita si Yang Yian ng buong kumpiyansa at dominanti. Sa pagharap kay Ling Kang, hindi siya mahina. Gusto lang niyang matakot at hindi mahuhulaan ang matandang halimaw na ito. Pero inamin din niya na tama ang sinabi ni Ling Kang. Normally, hindi siya kalaban. Lalo na nang hindi niya magamit si Han Yuan Yiki, wala siyang pagkakataong manalo laban kay Ling Kang. Sa sandaling ito, naramdaman niya na si Ling Kang, ang matandang halimaw, ay talagang tinataka ng nakapalibot na langit at lupa, at hindi niya maramdaman ang 10 katangiang kapangyarihan sa langit at lupa. Biglang nagbago ang kanyang mukha at tumingin siya sa banal na payong sa kamay ni Ling Kang. Ngayon ay napagtanto niya na ang matandang demonyo ay humihinto ng matagal nang siya ay nagsasalita ngayon, sadyang ipinapakita ang kanyang takot sa kapangyarihan ni Han Yuan Yiki sa kanyang katawan, na lihim na hamarang sa nakapalibot na langit at lupa. Hahaha, milyon-milyong taon ka na sigurong nag-practice para makipaglaban sa akin, sa tingin mo ba hindi ako handa matapos ang 2 pagkatalo? Hehe, hinaranggan mo ang langit at lupa. Kahit na gumamit ka ng ganoong kalakas na puwersa, gagawin kitang isda sa chopping board. Ngayon mamatay, hahaha. Matagumpay na tumawa si Ling Kang. Malungkot ang mukha ni Yang Yiu, at dahan-dahan niyang sinabi, isa talagang matandang demonyo, matalino at marunong magkalkula, ngunit wala akong backup na plano, tama ba banal na gamot? Habang nagsasalita siya, iniunat ni Yang Yiu ang kanyang kamay sa likod ng kanyang ulo at hinawakan ito.
Isang maliit na damo ang lumitaw sa kanyang kamay, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning, at tinawag niya ang damo na banal na gamot. Sa sumunod na sandali, sa pagkamangha ni Ling Kang, nilunok niya ang damo sa kanyang bibig. Kabanata 2768 Pagkamit ng langit na Dao Realm. Ikaw, nilunok mo ang Epochal Holy Medicine. Nanlaki ang mga mata ni Ling Kang sa hindi makapaniwala. Ngayon lang niya narinig si Yang Yiyo na may hawak na maliit na damo at tinawag itong banal na gamot. Paano ito magiging posible? Sa araw na iyon, malinaw niyang nakita ang banal na gamot na lumilipad at matagal nang nawala. Paano ito napunta sa mga kamay ng batang ito? Bagamat naisip ni Ling Kang na imposible, sinabi sa kanya ng kanyang intuition. Ito ay isang napakasamang premonition. Si Yang Yiyo ay sobrang kakaiba sa simula. Sino ang nakakaalam kung ito ay totoo? Hindi maipaliwanag, medyo nakaramdam siya ng inis. Paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang puso na ito ay peke at imposible. Ngunit sa katunayan, ngumiti siyang at sinabing, hehe, ito ang Epochal Holy Medicine. Tama ang hula mo. Ayaw mo ba akong tumuntong sa Heavenly Dao Realm? Kung gayon ay ayon sa gusto mo. Nilunok ni Yang Yiyo ang damo sa isang lagok. Noong una, natural na hindi niya alam na ito ay isang banal na gamot, ngunit nang ilabas niya ang kapangyarihan ng 10 Great Dao Trees at naramdaman ng Zhou Tian, nalaman niyang iba ang damo sa kanyang buhok. Sa kanyang pangunawa, ang maliit na damong ito ay naglalaman ng malaking halaga ng enerhiya, kaya ang unang pumasok sa kanyang isip ay ang Epochal Holy Medicine. Ang Epochal Holy Medicine ay isang espiritual na banal na gamot. Matapos makatakas, ikinabot nito ang sarili sa mga batong barb at naging isang maliit na damo na hindi nakakagulat. Ang hindi niya inaasahan ay tatakbo talaga ito sa buhok niya. Kung hindi lang niya naramdaman ang daan ng langit ngayon, hindi niya talaga makikita ang munting damo na nakatago sa kanyang buhok. Ito ay ganap na hindi maisip, ngunit sa katunayan, ito ay ang maliit na damo na 1,000 talampakan lamang ang taas noong panahong iyon. Sa oras na iyon, nakita niya ang maliit na damo sa mga batong barbs at hinawakan ito, ngunit nawala ito sa isang kisap mata, walang bakas, at hindi niya ito pinansin. Ngayon alam na niya na tumakbo ito sa buhok niya. Tanging ang espiritual na banal na gamot lamang ang may kakayahang pigilan ang lahat ng hininga at itago ang sarili bilang isang ligaw na damo, at maaaring tumakbo sa kanyang buhok nang walang nakakapansin. Mula sa ibang pananaw, ito rin ang banal na gamot na pumili sa kanya. Siyempre, hindi naniniwala si Ling Kang na ang kaunting damo ay banal na gamot, lalo pa na hindi siya naniniwala dito. Ngunit ang pangunawa ngayon ay totoo. Ang malaking enerhiyang nakapaloob sa damo ay isang bagay na hindi pa niya naramdaman sa anumang banal na gamot. Bukod dito, abnormal na ang napakalaking enerhiya ay nakapaloob sa isang maliit na ligaw na damo. Kaya't napagpasyahan ni Yang Yiyo na ang damong Dam Alloy sa kanyang buhok ay ang banal na gamot ng kapanahunan. Siyempre, kung talagang banal na gamot o hindi, kailangan pa ring i-verify. Sa una, hahanap siya ng pagkakataon na dahan-daang pag-aralan ang ligaw na damong ito, ngunit pagkatapos na selyuhan ni Ling Kang ang mundo, wala na siyang paraan at maaari lamang itong subukan ng maaga. Sa kanyang opinyon, kahit na ang ligaw na damo na ito ay hindi isang banal na gamot, ito ay isang hindi pangkaraniwang banal na gamot na naglalaman ng malaking enerhiya. Ito ay palaging magiging kapaki-pakinabang para sa kanya na kunin ito. Sa sandaling matapos itong lamunin, ngumiti si Yang Yiyo. Tama ang hula niya, itong munting damo ay talagang banal na gamot ng kapanahunan. Kasi, boom! Natunaw ito sa kanyang bibig, at ang walang kapantay na malawak na enerhiya ay nagsimulang gumala sa kanyang katawan. Naramdaman ni Yang Yiyo ang dalawang puwersa na naghiwalay, ang isa ay dumiretso sa kanyang dagat ng kamalayan, at ang isa ay napunta sa banal na core. Sa dalawang prongs, ang kanyang magic power at soul ay napabuti ng sabay. Sa sandaling ito, nahulog ang kanyang isip sa isang kakaibang estado, na parang biglang naging malinaw. Pakiramdam niya ay parang natunaw siya, ang kanyang kamalayan ay sumanib sa mundo, pumailang lang, naglalakbay ng libu-libong milya sa mundo, at tila nag-drill sa lupa. Siya, nakakita ng marami. Ang sirkulasyon ng langit, ang paglaki at pagkalante ng lahat ng bagay, ang hangin at ulan, ang kulog at kidlat, ang mga pagbabago sa buhay. Sa katunayan, siya ay nakatayo roon nang hindi gumagalaw, alam na ito ang kapangyarihan ng banal na gamot. Siya ay lubos na sigurado na ang kanyang nilunok ay ang epoch na banal na gamot. Sa isang iglap, tila napagtanto niya na hindi na mabilang na oras ang lumipas, parang isang panahon ang lumipas. Nabighani siya sa kakaibang pakiramdam. Ngunit sa sandaling ito, si Yang Yiyo sa mga mata ni Ling Kang ay may hininga na ikinatakot niya. Ang cultivation realm ni Yang Yiyo ay tumataas sa isang nakakatakot na bilis. Siya ay naliligo ng banal na liwanag, naglalabas ng napakalakas na hininga, tulad ng araw na bumababa sa lupa, tinutusok ang mga tao upang hindi nila maimulat ang kanilang mga mata, at ang aura ay napakalakas na hindi niya maiwasang gustong umatras. Boom boom boom. Sunod-sunod na lumabas ang mapurol na tunog mula sa katawan ni Yang Yiyo. Ang bawat mapurol na tunog ay isang pambihirang tagumpay sa kaharian. Mula sa pangunahing Diyos ng Batas hanggang sa gitnang Diyos ng Batas, pagkatapos ay sa nakatataas na Diyos ng Batas, at pagkatapos ay sa tuwirang pumasok sa kaharian ng langit na Dao, at pagkatapos ay tumigil.
Nang mawala ang divine light sa katawan ni Yang Yian, narating na niya ang Heavenly Dao Realm. Nagising si Ling Kang na parang mula sa isang panaginip. Ngayon naniwala siya na kakainom lang ni Yang Yian ng Epochal Holy Medicine. Mayroon lamang isang Epochal Holy Medicine sa mundo na isinilang minsan sa isang epoch. Mayroon itong mahiwagang epekto na maaari nitong itaas ang isang pangunahing Diyos ng batas sa kaharian ng langit na daw sa loob lamang ng ilang minuto, at walang magiging epekto. Ito ang alindog ng Epochal Holy Medicine, at ito rin ang banal na gamot na pinaghirapan niya, at isinakripisyo pa ang isang grupo ng malalakas na lalaki mula sa God and Demon Palace na gustong makuha ito ngunit hindi nakuha sa huli. Puff! Tumingin si Ling Kang kay Yang Yian, at ang kanyang isip ay sobrang komplikado ng ilang sandali. Pumutok ang mga emosyon tulad ng inggit, selos at puot, at hindi niya napigil ang iluwa ang isang subaw ng lumang dugo. Ito ay talagang iisang tao, iba ang kapalaran. Nagsikap siya ng husto para makuha ang banal na gamot, ngunit pinili nito si Yang Yian sa sarili nitong inisyatiba. Hindi niya maalis ang panlulumo sa kanyang puso nang hindi naluluwa ang isang subaw ng dugo. Ngunit ano ang magagawa niya? Ang batang ito ay nakapasok na sa kaharian ng langit, at isang taong pinapaboran ng langit. Hindi ako papayag. Biglang itinaas ni Ling Kang ang kanyang ulo at umungol sa langit, at ang banal na liwanag ng 8 Directions God-Killing Umbrella sa kanyang kamay ay tumaas ng maliwanag, at mabilis siyang tumakbo patungo kay Yang Yian. Sa sandaling ito, biglang iminulat ni Yang Yian ang kanyang mga mata. Hindi niya inaasahan na napakaganda ng mahika ng banal na gamot. Bagamat tumuntong siya sa kaharian ng langit, bagamat ito ay pangunahing antas lamang ng kaharian ng langit, ito ay isang tunay na kaharian ng langit. Ang paglilinang ng kaluluwa at mana ay nakasynchronize, nang walang anumang sekwele. Ang pinakakahangahangang bagay ay ang kahangahangang paglalakbay na dinala ng Epoch Holy Medicine, na isang pagsasanay lamang ng estado ng pag-iisip at ang pangunawa sa dakilang paraan ng langit at lupa. Ngayon ay naunawaan na niya sa wakas kung bakit idinagdag ang salitang epoch. Epoch ay oras. Ang epekto ng banal na gamot sa kahangahangang pakiramdam na ngayon ay nagbigay sa kanya ng isang pangunawa sa oras. Napakalaki ng ani, kaya kahit na ang cultivation realm ay napabuti ng kasing bilis ng pagsakay sa rocket sa pagkakataong ito, wala talagang sekwele, at narating niya ang Heavenly Dao Realm sa isang paghinto. Siya, naunawaan din ang kapangyarihang dala ng Heavenly Dao Realm. Kaya ito ang misteryo ng mga patakaran. Hindi pa man niya naabot ay naiintindihan na niya ito. Sa sandaling ito, nang makita niyang nagmamadaling lumapit si Ling Kang, ngumisi si Yang Yiu at sinabing, ngayon ay makakalaban na kita. Habang nagsasalita, hinawakan niya ang Dragon Slaying Sword sa isang kamay at ang Chaos Bell sa kabilang kamay ay itinapon niya sa langit. Dong! Kotsa! Sa tunog ng kampana, nayanig ang mundo, at sa isang click, ang mundong hinarang ni Ling Kang ay nabasag. Hanyuan Yi Slash! Pag-indayog ng Dragon Slaying Sword, ang buong katawan ng mana ay na-dislocate, at tinawag ang Hanyuan Chi, at nilaslas ang nagmamadaling Ling Kang gamit ang isang espada. Kabanata 2769 na Ling Kang Self-Destruction. Ang 8 Direction God-Killing Umbrella sa kamay ni Ling Kang ay kumikinang din ng maliwanag sa oras na ito. Nang iwagayway niya iyon, 8 sinag ng liwanag ang lumabas mula rito. Sa pagkakataong ito, 8 nagtataasang mga demonyong Diyos ang lumitaw, na may parehong hugis ng katawan at hitsura ni Ling Kang sa ngayon. Ang mga Diyos at mga demonyo ay may malakas at mabangis na aura, nakapalibot kay Ling Kang at dumiretso sa kanya. Naglaslas si Yang Yian gamit ang isang espada. Umiling si Ling Kang, niyanig ng mga Diyos at demonyo ang mundo. Sa isang tunog, ang 8 mga Diyos at mga demonyo ay agad na nagsanib sa isa, ngunit naging 100 talampakan, at sumuntok, na tumama sa espada ni Yang Yian ng direkta. Boom! Masasabing sumabog at nagkabanggaan sa isang iglap ang pag-atake ng magkabilang panig. Nagkagulo ang buong mundo. May halong hiyawan. Iyon ay sigaw ni Ling Kang. Sa ilalim ng pag-ataking ito, mula sa malayo, ito ay ang lakas ng espada ni Yang Yian na kasing lakas ng isang kawayan na bumabagsak sa isang lantang puno at bulok na kahoy, direktang sinira ang pag-atake ng 8 Diyos at mga demonyo, at ang natitirang kapangyarihan ay direktang nahulog kay Ling Kang nang walang anumang pagbabawas, at kumislap palayo. Ito ang sword energy na direktang tumagos sa katawan ni Ling Kang. Sa ilalim ng malakas na pagsabog ng enerhiya, ang lahat ng mga bulaklak, halaman at mga puno sa buong 9th Holy Temple. Sa ilalim ng malakas na pagsabog ng enerhiya, ang lahat ng mga bulaklak, halaman at mga puno sa buong 9th Holy Temple ay naging abo. Ang nakapaligid na mundo ay orihinal na sakop ng pagbuo, ngunit ito ay sumabog ng malakas sa ilalim ng pag-ataking ito. Sa sumunod na sandali, biglang naging malinaw, ngunit nahayag ang tunay na anyo. Tanging. Saka ko ba napagtanto na ito pala ang tuktok ng bundok, na papaligiran ng mga bangin. Ang buong ika-9 na banal na templo ay matatagpuan sa tuktok ng bundok. Ubo. Puff. Nawala ang divine light ni Ling Kang, at ang 8 Directions God-Killing Umbrella sa kanyang kamay ay nahulog sa tabi niya. Naka-half-crouch siya sa lupa. Imposible. Bulong ni Ling Kang sa sarili habang nakatingin kay Yang Yiu sa sandaling ito. Hindi siya makapaniwala o matanggap ang katotohanang natalo siya ng espada ni Yang Yiu.
Boom! Tumunog ang Chaos Bell. Si Yang Yiyo ay hindi nagpakita ng anumang awa at hindi tumigil. Ang Chaos Bell na itinapon niya noon sa langit ay nahulog sa sandaling ito. Habang dumadaloy ang mga inscription, agad nitong binalot si Ling Kang. Sa sandaling ito, ang alikabok ay tumira. Habang kinokontrol ang Chaos Bell, humakbang si Yang Yiyo at tumingin kay Ling Kang at sinabing, may dalawang paraan. Ang una ay ang pagsuko, at ang pangalawa ay ang pagpipino ko sa iyo. Si Ling Kang, na natakpan ng Chaos Bell, ay natigilan saglit nang marinig niya ito, ngunit sa sumunod na sandali ay tumawa siya ng malakas, hahaha. Ang banal na liwanag ng kanyang buong katawan ay sumabog, at siya ay biglang umungal, isumite. Sino ka sa palagay mo? Ako ay nasa mundong ito sa buong buhay ko, at ito ay palaging iba ang sumuko sa akin. Gusto mo akong sumuko? Ikaw ay nangangarap. Pagkatapos sabihin ito, sinabi ni Ling Kang sa mahinang boses, pasabog. Nagulat si Yang Yiyo at nagmamadaling hinimok ang Chaos Bell na bumagsak kay Ling Kang sa isang iglap. Dong! Boom! Ang kampana ay humagulgol. Niyanig ng dagandong ang langit. Ang buong mundo ay agad na kumalat na parang sapot ng gagamba. Ang parisukat ng Ninth Temple ay lumubog ng 3 metro. Puff! Sa pagkakataong ito ay si Yang Yiyo ang nagsuka ng dugo. Napaupo siya sa lupa habang ang puwitan ay kasing putla ng papel. Hindi niya inaasahan na si Ling Kang ay may ganoong kalakas na panig. Pinili talaga ng matandang demonyo na sirain ang sarili. Kung hindi lang siya tinakpan ng Chaos Bell ay naging abo na siya. Sa pagtingin sa madilim na Chaos Bell, si Yang Yiyo ay natakot. Muntik na siyang mamatay. Sinubukan ni Ling Kang na protektahan ang kanyang sarili, ngunit ang Chaos Bell ay napinsala ng gusto at ito ay bumagsak sa kanya. Sa pagkakataong ito ay isang panloob na pinsala. Buti na lang at hindi siya namatay. Salamat sa Chaos Bell. At the same time, nabigla siya. Nakita niya ang pagpapahalaga sa sarili ng malakas. Hindi lahat ng malaking demonyo ay natatakot sa kamatayan. Hindi ko inasahan na si Ling Kang, ang matandang demonyo, ay napakadesisyon at piniling sirain ang sarili. Siya, hindi talaga takot sa kamatayan. Buti na lang at tapos na ang lahat. Umupo si Yang Yiyo sa pagmumuni-muni at gumaling. Grabe ang backlash sa katawan niya. Kinailangan siya ng 10 araw bago gumaling. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nasa paligid niya ang magkapatid na Xiong Huan, Zuantung, Shenmue Patriarch, Ao Qing at Ao Yun. Tila si Xiong Huan lamang ang hindi nasugatan, habang ang iba ay nasugatan, ngunit hindi seryoso, at medyo gumaling. Guro. Nakita ng 5 demonyong Diyos si Yang Yiyo na nagising at isa-isang bumati ng may paggalang. Sa sandaling ito, lahat sila ay namangha. Para sa kanila, nakakagulat ang nangyari kay Yang Yiyo. Nakita na nila ang lahat ng nangyari noon, at talagang na-refresh nito ang kanilang pananaw sa mundo. Nakipaglaban si Yang Yiyan laban kay Ling Kang, at nakalusot sa isang hindi magandang sitwasyon. Kinuha niya talaga ang Epoch Holy Medicine at tumungo sa Heavenly Dao Realm. Sa isang kisap mata, natalo niya si Ling Kang, na nasa 2 antas ng Heavenly Dao, gamit ang isang espada. Anong klaseng lakas ito? Kahit na ito ay isang cross-level na labanan, ito ay isang hindi pangkaraniwang labanan. Tinalo ng isang baguhan sa Heavenly Dao Realm ang 2 antas ng Heavenly Dao gamit ang isang espada. Sa huli, napilitan si Ling Kang na sirain ang sarili at mamatay. Ito ay isang gawa-gawa lamang. Hindi maisip ng lahat kung hanggang saan lalago si Yang Yiyan sa hinaharap. Ngayong kayang labanan ng baguhan sa Heavenly Dao Realm ang 2 antas ng Heavenly Dao, gaano siya kalakas kapag pumasok siya sa 2 antas ng Heavenly Dao. Hindi maisip ng mga ninuno ni Shenmue, at hindi sila nang ahas na isipin. Nagsimula silang magpasakop kay Yang Yiyan, ang master, mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Ang pagsunod sa gayong master ay maaaring hindi isang masamang bagay para sa kanila, ngunit isang pagkakataon. Tumingin si Yang Yiyan sa kanilang mga mata at alam kung ano ang iniisip nila, ngunit wala siyang ipinaliwanag. Maaari niyang talunin si Ling Kang gamit ang isang espada, hindi dahil sa kung gaano siya kalakas, ngunit dahil si Han Yuanyiki ang naging pangunahing puwersa. Sa totoo lang, ang kanyang kasalukuyang lakas ay kayang lumaban sa isang malakas na tao sa 2 antas ng Heavenly Dao, ngunit ito ay limitado sa ordinaryong 2 antas. Uminom na si Ling Kang ng Holy Pill at may 2 antas ng Heavenly Dao na may banal na sandata sa kanyang kamay. Okay, kumusta ang pagpapagaling mo? Susunod, papasok ba tayo sa 9 na banal na templo? Nakangiting tanong ni Yang Yiyo. Okay lang kami. Sabi ng 5 dakilang Diyos ng demonyo. Tumanggo si Yang Yiyo, at pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay para alisin ang Chaos Bell. Ang kanyang Chaos Bell ay nasira at hindi magamit sa maikling panahon. Kinailangan itong maimbak ng ilang sandali. Matapos ilagay ang Chaos Bell, tiningnan ito ni Yang Yiyo sa unang pagkakataon. Si Ling Kang ay naging abo at walang natira. Ngunit naroon pa rin ang 8th Method God Killing Umbrella. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, ang 8th Method God Killing Umbrella ay dumating sa kanyang kamay. Medyo basag pero parang walang problema. Maaari pa rin itong magamit hanggat ito ay naayos. Ang banal na sandata ay banal na sandata. Napabuntong hininga si Yang Yiyo sa kanyang puso.
Kukunin niya ang banal na sandata na ito at gagamitin niya ito pagkatapos ayusin. Ang banal na sandata na may 8 katangian ay napakalapit sa kanyang pangangatawan. Sa wakas natapos na ang labanang ito. Nang sumabog ang kanyang pinakadakilang kalaban na si Ling Kang, nakuha niya ang banal na artifact na 8 Directions God-Killing Umbrella at ang Holy Medicine of the Era, na naging dahilan upang muling tumaas ang kanyang cultivation level na parang rocket. Siya ay may higit sa 10 dakilang mga demonyong Diyos ng antas ng Heavenly Dao sa ilalim ng kanyang pamumuno, na siyang tunay na rurok ng kanyang buhay. Siyempre, ang punto ay naabot niya ang kanyang hiling at tinulungan si Yu Linglong na makuha ang 9-layer Nirvana Flower, na pinaniniwalaan niyang makakatulong kay Yu Linglong na mabawi ang kanyang cultivation level. Matapos tingnan ang lugar kung saan pinasabog ni Ling Kang ang sarili, nagluksa siyang Yu para kay Ling Kang ng 3 segundo sa kanyang puso. Ang taong ito ay karapat-dapat na igalang at isang bayani. Pumasok tayo sa templo. Gamit ang kanyang kamay, ang 6 na tao ay nagtungo sa huling templo. Ang ika-9 na templo ay ang huling templo, ang templo ng santo. Ayon sa balita na natutunan ni Zuan Tong mula kay Ling Kang, ang templo ng santo ay may mga turo ng santo, na siyang pinakadakilang kayamanan ng buong Changqing Saint Dao. Kaya labis na inaabangan ito ni Yang Yiyo. Ang mga turo ng santo, sa kanyang opinyon, ay dapat na maging sekreto ng kaliwanagan at pagiging banal ng Changqing Saint, tama ba? Ngunit hindi niya alam kung gagana ito sa kanya. Kabanata 2770 Pagputol sa kapangyarihan ng langit at lupa. Alam ng lahat na ang mga turo ng mga santo ang sekreto sa pagiging santo. Para sa mga malalakas na Heavenly Dao na ito ay lubhang nakatutokso, ngunit sa isip ni Yang Yian, iyon lang. Marami na siyang natamo sa pagkakataong ito, kaya hindi siya gaaman. Gayunpaman, kung mayroong anumang turo mula sa mga santo, dapat niyang pagsikapan ito, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa mga malakas na Dao ng langit sa paligid niya. Ngayon siya ang Panginoon ng mga taong ito. Kung malakas ang mga taong ito, ibig sabihin ay malakas siya. Bukod dito, nagpasya na siyang na pagkatapos ng paglalakbay na ito, dadalhin niya ang mga dakilang halimaw na ito para lisanin ang Eternal God Realm at pumunta sa God Realm kung nasaan siya. Para sa kanya, iyon ang kanyang pangunahing larangan ng digmaan. Pagkabalik, magsisimula na rin ang labanan sa Supreme Emperor ng 33 Heavens Palace. Ito ay isang labanan ng kapalaran, at walang paraan upang maiwasan ito. Pagkatapos ay mayroon lamang isang labanan. Siyempre, masyado pang maaga para isipin ang mga bagay na ito ngayon. Ang pagpasok sa Ninth Holy Temple ang pangunahing negosyo. Nasa harap niya mismo ang templo, ilang daang metro lang ang layo. Ang pagbabago-bago ng enerhiya ng kanyang pakikipaglaban kay Ling Kang ngayon ay napakalaki, at lahat ng bagay sa buong compound ay nawasak, ngunit ang templong ito lamang ang hindi nasira. Naisip ni Yang Yiyo na tiyak na mayroong isang uri ng kapangyarihan na nagbabantay dito. Natatakot ako na hindi ganoon kadaling makapasok. Tamang-tama, nang tumuntong sila sa hagdan ng templo. Boss! Lumitaw ang isang hindi nakikitang hadlang, na hamarang sa kanila. Dapat ay alam nila na may bantay, kung hindi ay mas maagang sumugod si Ling Kang, ang matandang demonyo. Ngunit sa kabutihang palad, hindi naramdaman ng hadlang na ito ang pag-atake, ito ay isang depensa lamang. Master, subukan ko. Sabi ni Shenmue Patriarch. Tumango si Yang Yiyo at sinabing, okay, mag-ingat ka. Habang nagsasalita siya, umatras sila ng kaunti. Si Shenmue Patriarch ay biglang iwinagayway ang kanyang kamay, at ang kanyang braso ay naging isang baging na naglalabas ng banal na liwanag, at biglang lumayo. Boom! Isang mahinang tunog ang narinig. Walang tunog na nanginginig sa lupa gaya ng iniisip ng lahat, ngunit isang napakababang tunog. Nakita na ang suntok ni Shenmue Patriarch ay parang paghagupit sa bulak, at walang malaking pagbabago. Guro! Umiling si Shenmue Patriarch, medyo nahihiya, na nagpapahiwatig na hindi niya ito mabuksan. Lahat ay sumusubok na umatake ng magkasama. Iminungkahi ni Aoqing. Sa oras na ito, sinabi ni Zuan Tong, ito ang kapangyarihan ng banal na daan. Naramdaman ko ito saglit. May hininga ng oras at espasyo. Upang masira ang hadlang na ito, natatakot ako na ang brute force ay hindi sapat. Kailangan nating hanapin ang ugat ng Pormasayon upang masira ito. Kung hindi, ang kapangyarihan ng ating sapilitang pag-atake ay mababago lamang ng patong-patong sa pamamagitan ng kapangyarihan ng oras at espasyo, at wala itong mahusay na paraan upang masira ito. Maaari mo bang mahanap ang ugat ng pagbuo? Tumingin si Yang Yian kay Zuan Tong. Susubukan ko ang aking makakaya, hindi rin sigurado si Zuan Tong. Nagsanay lamang siya ng paraan ng oras at espasyo at naramdaman ang ilang mga patakaran. Hindi tiyak kung mahahanap niya ito. Pagkatapos ay nagsimulang umikot si Zuan Tong sa paligid ng ika-9 na banal na templo upang hanapin ang ugat ng pagbuo. Tumayo din si Yang Yian sa pwesto at ipinikit ang kanyang mga mata, maingat na dinama ang mga pagbabago sa buong templo. Alam niyang anumang Pormasayon ay may bakas na sinusundan. Hinanap din niya ito. Taglay din niya ang kapangyarihan ng oras at espasyo, syempre, ang kapangyarihan ng espasyo, ngunit maaaring hindi siya kasing lakas ni Zuan Tong. Gayunpaman, mayroon siyang likas na kalamangan na wala sa iba, iyon ay, taglay niya ang kapangyarihan ng 10 katangian sa pagitan ng langit at lupa.
Masasabing ang kanyang perception power ay 12-dosenang beses na mas malakas kaysa sa iba. Ang 10 katangian ay binuksan, at ang Jotian ay umalangaw-ngaw. Ito ay dati nang walang talo. Kaya lang, hindi pa niya naiisip ang sarili niyang kapangyarihan, at kailangan niya itong dahan-daang galugarin. Hindi ito masisisi sa kanya, dahil masyadong mabilis ang pag-improve ng kanyang cultivation level, napakabilis kaya natakot siya. Naisip niya sa kanyang sarili na pagkatapos ng bagay na ito, dapat siyang magsanay sa pag-iisa upang patatagin ang kanyang kaharian. Bagamat mukhang maluwalhati, ang sitwasyong ito ay talagang mapanganib. Alam ito ni Yang Yian sa kanyang puso. Matapos makapasok sa kaharian ng langit, naramdaman nga niya ang pagkakaiba sa pagitan ng 10 katangiang kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa. Siya, hinimok at pinakawala ng kapangyarihan ng 10 puno ng Dao sa Divine Core Dao Seed, at ang paligid ng Jotian ay nagsimulang umungol, ngunit sa pagkakataong ito ay iba sa dati. Dati, nasa kaharian pa siya ng Diyos ng Batas, ngunit ngayon ay nasa kaharian na ng langit. Sa antas na ito, nahawakan na niya ang dakilang daan ng langit at lupa na higit sa lahat ng kapangyarihan. Ang antas ng kapangyarihan ay naging oiliary. Noong nakaraan, hinihiram nito ang kapangyarihan ng langit at lupa, at mula sa kaharian ng langit, ginagamit nito ang kapangyarihan ng langit at lupa. Ito ay dalawang ganap na magkaibang konsepto sa magkaibang antas, at ang mga misteryo ng mga tuntunin ng langit at lupa ay mauunawaan ng mas lubusan. Ang ebolusyon ng katangian ng kapangyarihan mula sa mga katangian hanggang sa mga batas at pagkatapos ay sa mga misteryo ng mga panuntunan ay nagsimula na. Nangangahulugan ito na ang Heavenly Dao Realm ay tumalon mula sa power level at tunay na umabot sa Heavenly Dao level. Ang pakiramdam. Siya ay nasa pagitan ng langit at lupa sa sandaling ito ay ibang-iba sa dati. Dati, ito ang kapangyarihan ng 10 pangunahing katangian, tulad ng pagiging nasa tubig ng dagat. Ngayon, ito ay hindi lamang sa tubig dagat, ngunit pakiramdam tulad ng nakatayo sa itaas ng 9 na langit. Ang 10 pangunahing katangian ng kapangyarihan sa mundo ay maaaring kontrolin sa kalooban. Kapag ito ay iwinagayway, ang hangin at mga ulap ay gumagalaw ng marahas, at ang mundo ay umiikot. Ito ay isang estado. Ito ay isang napakaganda at hindi maipaliwanag na estado. Sa pagitan ng backhand at ang tibok ng puso, ang kapangyarihan ng mundo ay maaaring tipunin sa mga bundok at dagat. Mayroong hindi mabilang na mga pagbabago at hindi mabilang na mga posibilidad. Sa kanyang pangunawa sa sandaling ito, nakita niya na ang buong templo ay isang malaking liwanag na kalasag. Mayroong patuloy na daloy ng kapangyarihan mula sa mundo patungo sa buong Light Shield, na malinaw na nagbibigay ng patuloy na daloy ng kapangyarihan sa Light Shield. Ang buong Light Shield o barrier ay katumbas ng pagsasama sa mundo. Sa kasong ito, ang kanilang pag-atake ay katumbas ng pag-atake sa mundo. Paano ito masisira? Parang nasa loob ang foundation ng formation. Sa kasong ito, walang solusyon. Ngunit biglang nakaisip ng paraan si Yang Yio. Ito ay simpleng sabihin, pero mahirap gawin. Gayunpaman, kung binago ito ng ibang tao, talagang hindi ito magagawa. Pero iba siya. Ano ito? Ang pamamaraang ito ay ang pagkakaroon ng isa pang Light Shield sa labas ng Temple Light Shield, ganap na putulin ng Temple Light Shield na hadlang mula sa langit at lupa, upang hindi ito makakuha ng enerhiya mula sa kapangyarihan ng langit at lupa. Sa oras na iyon, hindi dapat mahirap sirain ang hadlang. Siyempre, ideya lang niya ito. Kung ito ay magagawa o hindi ay hindi pa rin alam. Bukod dito, kung nais mong ganap na putulin ang hadlang mula sa pagsipsip ng kapangyarihan ng langit at lupa, ito ay hindi isang bagay na magagawa ng sinuman. Sino ang ganap na makapaghihiwalay sa 10 pangunahing kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa? Hangga't mayroong isang pag-iral, ang kapangyarihan ng hadlang ay maaari pa ring suportahan. Si Yang Yiyu lang ang makakagawa nito. Sa pag-iisip nito, binuksan ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata ng may ngiti. Sa susunod na sandali ay tinanong niya si Xuantong, paano? Sumimangot si Xuantong at nagsabi, Diyos, natatakot kami na hindi namin masira ang hadlang na ito. Bakit? Nakangiting tanong ni Yang Yiyu. Sinabi ni Xuantong sa malalim na boses, nalaman ko na ang buong hadlang ay patuloy na sumisipsip ng kapangyarihan ng langit at lupa, at ito ay ang lahat ng kapangyarihan ng langit at lupa. Ang ating pag-atake ay katumbas ng pag-atake sa langit at lupa. Walang sino man ang makakasira nito. Tumawa si Yang Yiyu. Matapos marinig ito, paano kung ang kapangyarihan ng langit at lupa ay maputol? Imposible, walang sino man ang maaaring putulin ang lahat ng 10 pangunahing kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa. Walang malay na sabi ni Xuantong. Ngumiti si Yang Yiyu at sinabi, susunod, puputulan ko ang kapangyarihan ng langit at lupa. Dapat mong basagin ang hadlang ng buong lakas. Sa tingin ko, dapat itong sirain. Natigilan ang lahat ng sabihin niya ito. Putulin ang kapangyarihan ng langit at lupa. Hindi ba ito medyo mayabang? Halos lahat ng 5 malalakas na lalaki na naruroon ay ganoon ang iniisip sa kanilang mga puso. Ngunit walang nagsabi nito ng malakas, hindi nangangahas na saktan si Yang Yiyu. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.